Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Ang kwentong ito ay tungkol kay Aladdin, isang batang lalaki na nagtanong sa isang higante kung saan ito nanggaling. Sa kabila ng kanyang mga alinlangan, sinabi sa kanya ng higante na hindi nito maaaring sagutin ang anumang may kinalaman sa kanyang pinagmulan. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagpipilit, nangako ito na tutuparin ang anumang kahilingan na hihilingin niya. Walang katapusang kayamanan, hindi maisip na kapangyarihan, o maging ang immortalidad ay magiging kanya kung nanaisin niya. Pagdating sa pagpili, hiningi ni Aladdin sa higante ang tanging pangarap na matagal na niyang inaasam. Ngayon naman, magpo-focus tayo sa isang batang lalaki na nagngangalang Alibaba, na nagtatrabaho ng walang kapaguran upang matupad ang kanyang pangarap na masakop ang labyrinth ng mga mahiwagang istruktura na lumitaw ilang taon na ang nakalilipas, at kung saan namamalagi ang dakilang kapangyarihan kasama ang hindi mabilang na mga kayamanan na ipinagkaloob sa taong makakasakop nito. Sumusunod sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ginagawa ni Alibaba ang kanyang trabaho nang walang gaanong kahirapan. Ngunit may isang maliit na eksepsyon na nagdulot sa kanya ng ilang problema. Sa kanyang pagsubok na magpahinga, muli niyang nakatagpo si Aladdin. Dahil walang patutunguhan ang pakikipagtalo, ikinwento niya kay Aladdin ang tungkol sa mga piitan. Kinaumagahan, nagtanong si Aladdin kung nasaan ang lugar na ito, at itinuro ni Alibaba ang labyrinth na matatagpuan sa lungsod na lumitaw 10 taon na ang nakalilipas, na siyang ikapitong piitan, ang Amon. Habang nag-uusap sila tungkol sa kapangyarihan ng salapi, nakatagpo ni Aladdin si Morgiana, isang batang babae na lumabas na isang alipin. Agad siyang lumapit dito at sinira ang mga tanikala nito sa pamamagitan ng pagtugtog ng plota na nakasabit sa kanyang leeg. Gayunpaman, dumating si Budol pagkaraan ng ilang segundo, na siyang amo ni Alibaba, at sinaktan ang batang babae ng ilang beses. Dahil dito, nakiusap si Aladdin na tumigil siya, at nang malapit na siyang atakihin ng bodyguard ni Budol, tinugtog niya ang plota at lumitaw sa mga bisig ng isang nilalang na agad na nag-asikaso sa grupo. Nang tumingin ang mga bisig kay Morgiana, namula ang mga ito at muling nagtago sa loob ng plota, dahil ang higanteng kapitan na nagngangalang Yugo ay nahihiyang makipag-usap sa mga babae. Lumitaw ang mga bantay ng lungsod dahil sa kaguluhan, kaya naman ang bawat isa ay nagmamadaling tumakas sa magkakahiwalay na direksyon. Matapos magtago, tinanong ni Alibaba si Aladdin tungkol sa plota, at sinabi niya rito na si Yugo, ang kanyang mahal na kaibigan, ay naninirahan sa bagay na iyon, na tinatawag ding genie ng lahat. Nabuhayan ng loob si Alibaba nang marinig ito. Samantala, pinag-usapan naman ni Jamel, ang pinuno ng lungsod, ang bagay na ito kay Budol. Sa gabi, ikinwento ni Aladdin kay Alibaba ang tungkol sa kanyang paglalakbay at binanggit na nangako siya kay Yugo na hahanapin ang metal na sisidlan ng genie at maghahanap pa ng ibang genie na katulad nito. Nang maglaon, nakipagkita sa kanila si Budol, na humihiling kay Alibaba na bayaran ang kanyang utang o magtrabaho para sa kanya, at kinabukasan, umalis sila sakay ng isang karwahe upang maghatid ng kargamento ng alak mula sa katabing lungsod, kasama ang isang grupo ng mga alipin na gagamitin upang magtrabaho sa mga minahan. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, isang higanteng halimaw ang lumitaw mula sa lupa, na naakit sa amoy ng kargamento, na naging dahilan upang mahulog ang isang aliping babae mula sa karwahe kasama si Morgiana, na nag-abot ng kanyang kamay upang subukang iligtas ito. Sa sandali ng kagipitan, nagpa siya si Aladdin na kumilos ng mag-isa upang iligtas siya sa tulong ni Yugo. Ginamit niya ang kanyang mahiwagang turbine upang ilipat ang lahat ng kargamentong alak sa loob ng katawan ng nilalang. Pinagmasdan ni Jamel ang lugar mula sa malayo at pagkatapos ay tinanong si Aladdin tungkol sa kahilingang hiningi niya kay Yugo, na walang iba kundi ang maging magkaibigan. Si Aladdin at Alibaba ay naglakbay sa loob ng piitan, at matapos na bahagyang makatakas sa pagkalunod at pagkakasunog, ang ating mga matatapang na bida ay nakatagpo ng isang hukbo ng mga dayuhang langgam. Sa tulong ng kapangyarihan ni Yugo, nagawa nilang talunin ang mga ito, ngunit nawalan ng malay si Aladdin dahil sa labis na pagkapagod. Lumalabas na sa tuwing ipinapatawag niya ang kanyang mahiwagang kaibigan, kinakain nito ang ilang bahagi ng kanyang sariling lakas, at magagawa lamang niya ito sa limitadong pagkakataon bago kailangang mag-recharge at magpahinga. Inalagaan siya ni Alibaba habang wala siyang malay,
At sa sandaling iyon, nagulat siya kay Morgiana, ang aliping may kulay magenta na buhok mula sa nakaraang yugto na pumasok sa piitan kasama ang kanyang amo na si Sherry Jamel, at isa pang alipin na nagngangalang Gultos upang hanapin si Aladdin, na tinutukoy ni Shu bilang ang Magi. Dinala ni Jamel si Aladdin at nagawang kumbansihin si Alibaba na sumali sa kanyang grupo. Ipinagpatuloy nila ang paggalugad. Oras na ni Alibaba na i-deactivate ang isang partikular na mapanganib na bitag na lumamon sa kanya sa apoy kapag na-disable. Nagkamalay si Aladdin at naiwan siyang namamahala kay Morgiana, habang ang dalawa pa ay sumulong. Nang magawang makuha ni Aladdin ang tiwala ni Morgiana, nag-usap sila pangunahing tungkol sa nakaraan ni Morgiana at sa mga tanikala na nagbibigki sa kanya kay Jamel. Habang isinasalaysay ni Morgiana kay Aladdin kung paano di inaasahang namatay si Alibaba, bigla itong lumitaw sa harap nila. Mabilis silang tumakas ng magkakasama at natagpuan ang kanilang sarili sa harap ng isang napakalaking pinto na nangangailangan ng paggamit ng dalawang kamay at isang mahiwagang incantation upang mabuksan. Naglaho ang pinto, na nagpapakita ng isang kahangahangang lungsod sa ilalim ng lupa. Habang ginalugad ni na Aladdin at Alibaba ang abandonadong lungsod, pinarusahan ni Jamel si Morgiana dahil sa isang maling sagot. Isang slime ang nanggaya sa mga salita ni Jamel, na naging dahilan upang matakot ito. Sa ibang lugar, narating ni na Aladdin at Alibaba ang silid ng kayamanan kung saan lumitaw si Galtos at bumagsak sa harap nila. Habang nililihis ni Galtos ang kanilang atensyon, inihagis ni Morgiana si Aladdin sa kabilang panig ng silid. Inutusan ni Jamel si Morgiana na habulin si Aladdin habang kinakaharap niya si Alibaba. Pareho silang lumaban gamit ang mga espada, ngunit madaling naiwasan ni Alibaba ang mga atake ni Jamel at pinatumba ito. Nagulat si Jamel sa kung paano siya nagawang maisahan ni Alibaba. Nang ma-corner ni Alibaba si Jamel, inutusan nito si Morgiana na iligtas siya. Nagmamadaling lumapit si Morgiana kay Jamel mula sa kabilang panig ng silid, ngunit sinubukan ng batang may kulay gintong buhok na kumbansihin si Morgiana na sumali sa kanya. Ngunit inihagis siya nito sa hagdan. Pagkatapos, minaltrato ni Jamel si Morgiana at paulit-ulit na tinapakan si Alibaba, habang inuutusan si Morgiana na patayin ito. Sa kabila ng pag-alala sa mga malupit na aksyon ni Jamel, nag-atubili si Morgiana na patayin si Alibaba, ngunit kalaunan ay sumunod din sa utos ni Jamel. Sa sandaling iyon, sinira ni Aladdin ang espada ni Morgiana at hiningi na ibalik ni Jamel ang kanyang plota. Nang subukan ni Morgiana na atakihin si Aladdin, pinagsama nito ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan nito. Sa pag-alala sa pangitain ng kanyang guro tungkol sa isang dakilang magos, na-realize ni Jamel na si Aladdin ang magos na iyon. Nakiusap si Jamel kay Aladdin na gawin siyang hari matapos ibalik ang kanyang plota, ngunit tumanggi si Aladdin, dahil itinuring niyang hindi ito karapat-dapat. Nang maglaon, nakatagpo ni na Aladdin at Alibaba si Amon, na naghayag ng layunin ng mahika sa kanila. Bigla, ang tore ay tinamaan mula sa labas, na naging dahilan upang gumuho ito. Sa kabila ng pagpipilit ni Alibaba na sumama sa kanila ang grupo ni Jamel, pinalaya ni Galtos si Morgiana at iminungkahi na sumama siya sa kanila habang hinaharap nila ni Jamel ang kanilang kapalaran. Sa kanilang paglabas, nag-usap sina Alibaba at Aladdin tungkol sa kanilang mga layunin at nangako sa isa't isa ng higit pang mga pakikipagsapalaran. Sa Kishan, mainit na tinanggap si Alibaba ng mga taga-baryo ngunit natuklasan na naglaho si Aladdin. Samantala, sa mga kapatagan, natagpuan ng mga miyembro ng Kuda Clan si Aladdin na natutulog sa isang malayong sinaunang lupain. Binalikan si Alibaba ni Morgiana, na labis na nagpasalamat sa kanya sa paggamit ng kayamanan na kanyang nakuha upang palayain ang lahat ng mga alipin, kabilang ang kanyang sarili. Sa pusong puno ng pasasalamat at determinasyon, nagpasya si Alibaba na maglakbay sa labas ng lungsod at hanapin ang kanyang nawawalang kaibigan. Samantala, sa isang malayong nayon na tinitirhan ng mga nomad, nagising si Aladdin at tinanggap ng pinuno ng Kuwa Clan na si Baba. Maya-maya, ang unang prinsesa ng imperyo ng Ko na si Hakweren ay dumating sa nayon na may layuning kumbinsihin ang clan na sumali sa imperyo. Gayunpaman, mariing tinanggihan ni Baba ang kanyang alok, dahil sa takot sa mga posibleng kahihinatnan ng sapilitang pagsasanib sa imperyo. Dahil sa nagbabadyang panganib mula sa banta ng imperyo, lumapit si Aladdin sa prinsesa sa pag-asang makahanap ng mapayapang solusyon. Nangako ang prinsesa na lulutasin ang hidwaan ng hindi gumagamit ng karahasan. Samantala, isang grupo ng mga mangangalakal ng alipin ang nagnakaw ng ilang kababaihan mula sa Kuba Clan, at isang koponan ng mga mandirigma ang umalis upang iligtas sila na may babala na iwasang dam-anak ang dugo upang maiwasan ang digmaan.
Habang balisang naghihintay sina Aladdin at Baba sa pagbabalik ng rescue team, ibinahagi ni Baba ang kwento ng maluwalhating nakaraan ng Cove Clan, noong sila ay naging pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo sa ilalim ng pamumuno ng isang haring pinili ng isang salamangkero. Matapos matagumpay na makabalik ang mga mandirigma kasama ang mga nailigtas na kababaihan, habang tinutupad ang kanilang pangako na huwag magbuhos ng dugo, nagpasya si Baba na sumali sa imperyo ng Ko para sa kapayapaan at seguridad ng kanyang clan. Nang maglaon, sa gitna ng pagdiriwang sa paligid ng apoy, sandaling umalis si Baba upang asikasuhin ang isang personal na pangangailangan. Gayunpaman, humaba ang kanyang pagkawala kaysa sa inaasahan, at nang magsimulang magtaka si Aladdin kung bakit matagal siya, isang palaso ang tumama kay Baba. Habang nagmamadali si Aladdin na dalhin si Baba at kumuha ng lunas para sa kanyang mga sugat, nalaman ni Hakway ang pagkamatay ng isa sa kanyang mga sundalo mula sa isang palaso na nagmula sa Kuba Clan. Iniwan ang hukbo sa ilalim ng pamumuno ng kanyang katulong na si Rayasay, nagpasya siyang mag-imbestiga mismo upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng pag-atake. Gayunpaman, habang wala siya, inihayag ng isa sa mga sundalo ng imperyo ng Ko na hindi pinatay ng Kuba Clan ang sinuman sa kanilang mga tao, kundi ito ay isang taktika upang magbunsod ng digmaan. Kinumpirma ni Rayasay ang mapanlinlang na planong ito at inihanda ang mga tropa para sa labanan. Kaharap ni Hakway ang clan, ngunit ang kanyang pagtatangka para sa kapayapaan ay nabigo nang masugatan siya dahil sa pagtanggi na ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Baba, na dinala ni Aladdin doon sa kanyang kahilingan, ay muling pinagtibay ang kanyang desisyon na sumali sa imperyo ng Ko bilang isang protectorate at pinayagang makabalik ang prinsesa. Gayunpaman, kasunod ng pagkamatay ni Baba dahil sa kanyang mga sugat, ang kanyang espiritu ay nagpakita sa harap ni Aladdin, na naghahayag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang salamangkero. Pagbalik sa kampo, natuklasan ni Hakway ang balak ni Rayasay na patayin siya at kunin ang kontrol sa mga tropa. Sa isang desperadong pakikipagtunggali, matapang silang lumaban ng kanyang katulong na si Kian, ngunit nadaig ng maubusan ng magi ang metal na sisidlan ni Hakway. Doon dumating si Aladdin at ginamit ang kanyang mahiwagang kakayahan upang talunin si Rayasay at ang mga tropa. Sa panahon ng labanan, napansin ni Aladdin ang metal na sisidlan ni Hakway at natuklasan ang pagkakaroon ni Paimon, ang genie na nakakulong sa loob ng lalagyan. Inihayag ni Paimon kay Aladdin na si Hakway ang napiling kandidato ng isang salamangkero upang maging hari ng imperyo ng Ko. Matapos magpaalam sa Kuga Clan, ipinaalam sa kanila ni Aladdin ang tungkol sa isang alipin na nagngangalang Galtos, na nagkataong bahagi ng kanyang clan, at nag-alok ng kanyang tulong sa kanila. Nang maglaon, sumali si Aladdin sa isang caravan upang muling makasama si Alibaba. Habang sina Sasha at Layla ay naging abala sa pagbebenta ng kanilang mga kalakal sa merkado ng bulan, dumating si Morgiana na may dalang napakalaking kargamento. Matapos pasalamatan sina Sasha at Layla sa kanilang tulong, inihayag ni Morgiana ang kanyang determinasyon na bumalik sa kanyang tinubuang lupa upang tuparin ang isang mahalagang tungkulin. Habang ginagalugad nila ang lungsod, napansin ng grupo ang hindi pangkaraniwang kawalan ng mga tao dahil sa patuloy na banta ng mga tulisan. Nakatagpo ni Layla ang isang mangangalakal ng alipin na nagngangalang Fatima, habang si Morgiana ay nanunood ng walang magawa habang ang isang grupo ng mga alipin ay nananatili sa ilalim ng kontrol nito. Sa gabi, nagising si Morgiana na balisa dahil sa isang masamang panaginip kung saan ginugulo siya ng mga alaala ng kanyang nakaraan kasama si Jamel. Sinubukan siyang aliwin ni Layla at nag-alok ng gamot, habang ibinabahagi kung paano siya tinulungan ni Sasha at ng isang mahiwagang bata sa mga mahihirap na panahon. Kinabukasan, ipinaalam kay Morgiana na ang caravan ay kailangang dumaan sa isang alternatibong ruta dahil sa patuloy na pagkakaroon ng mga tulisan. Sa pinagtatagwan ng mga tulisan, matapang silang hinarap ni Morgiana, na nagpahanga kay Fatima sa kanyang kasanayan at bilis. Gayunpaman, nahulog siya sa isang patibong nang lasunin siya ng isang uwak na ipinadala ni Fatima, na nag-iwan sa kanya na walang laban. Sa isa pang masamang panaginip, nakatagpo ni Morgiana ang isang batang babae na nagngangalang Nasha at nangakong protektahan ito. Pagbalik sa lungsod, napansin ni Layla ang pagkawala ni Morgiana at sumali sa isang grupo upang hanapin siya. Samantala, sa piitan ng mga tulisan, nasaksihan ni Morgiana ang kalupitan ni Fatima kay Nasha. Dahil sa nakakapatibay na boses ni Galtos sa kanyang isipan, pinalaya ni Morgiana ang mga alipin at tinalo ang mga tulisan, iniligtas si Nasha at muling pinagsama sa kanyang mga magulang. Inihayag ni Aladdin na sinalakay ng mga tulisan ang caravan, at ang grupo ay nagtungo sa pinagtatagwan ng mga tulisan upang wakasan ang banta.
Matapos malutas ang sitwasyon, nagpa siya sina Aladdin at Morgiana na magtungo sa Balbad, kung saan nakiusap si Aladdin kay Morgiana na payagan siyang tawagin itong Mor, na sumisimbolo sa kanilang mas lumalalim na ugnayan. Ang Nando Brothers ay naglakbay sa tuyong disyerto at pumasok sa malalagong kagubatan, kung saan natagpuan nila si Sinbad na natutulog, na pinalamutian ng mga hiyas sa paligid nito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Morgiana at Aladdin sa kagubatan. Ipinahayag ni Morgiana ang kanyang pasasalamat kay Aladdin at inanunsyo ang kanyang desisyon na bumalik sa kanyang tinubuang lupa. Gayunpaman, ang kanilang pagkikita ay naantala ni Sinbad, na nagising ng walang damit at binati sila ng may kabaitan. Habang nagtitipon sa paligid ng apoy, nakinig si Sinbad ng may pagkamangha sa mga pakikipagsapalaran ni Aladdin at ibinahagi rin ang kanyang sariling mga ambisyon. Nang maamoy ni Morgiana ang dagat, tumakbo silang lahat patungo sa isang burol kung saan natunghayan nila ang kahangahangang kaharian ng Balbad. Malugod na nag-alok si Sinbad na ipasyal sila sa lungsod habang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalakalan, sa pamilyang Maharlika, at sa hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. Bilang tanda ng pasasalamat, binigyan niya sila ng matutuluyan. Gayunpaman, nang subukan ng mga bantay na hulihin si Sinbad, nakialam si Jafar, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin bilang hari ng Syria. Sa pribadong silid nito, nagreklamo si Sinbad dahil sa pagkakaalis ng kanyang kasuotan at kagamitan, na nagpagalit kay Jafar, na nagpaalala sa kanya ng kanyang mga responsibilidad bilang isang pinuno. Sa isang pagharap kay Haring Ahmad, sinikap ni Sinbad na ibalik ang kalakalan sa Syria, na nagulat naman kay Aladdin nang marinig ang pangalan ni Ali Baba na nauugnay sa Fog Troop. Nagpa siya si Sinbad na harapin ang isyu ng personal at kalaunan ay inanyayahan sina Morgiana at Aladdin na magtanghalian, habang ipinakikilala sila sa kanyang mga general. Habang kumakain, natuklasan ni Sinbad ang kakulangan ng kaalaman ni Aladdin tungkol sa sarili nitong kasaysayan at naghayag ng impormasyon tungkol sa Magi at Jinn. Bilang karagdagan, humingi siya ng tulong kay Aladdin sa paghuli sa mga magnanakaw, na nagdulot naman ng pagtutol mula kay Jafar. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ni Morgiana, na nag-aalala sa moralidad ng paghuli sa mga tanyag na magnanakaw, sumang-ayon siyang tumulong dahil sa kanyang pag-aalala sa epekto nito sa kalakalan. Sa isang mapanganib na operasyon, hinarap ni Morgiana at Aladdin ang isang pulang hamog na nagdudulot ng mga guni-guni. Bagamat nagawang hulihin ni Jafar ang mga magnanakaw, naging komplikado ang sitwasyon nang ang isang itim ng hamog ay makaapekto kay Jafar at si Mor naman ay nahuli ni Qasim. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ipinatawag ni Aladdin si Hugo at hinarap si Ali Baba ng mukhaan, na nag-iwan sa kanya na tulala sa di inaasahang pagpapakita nito. Itinoon ni Aladdin ang kanyang tingin kay Ali Baba, na nakiusap sa kanya na ikulong si Hugo. Sa kabila ng mga pagtutol ni Jafar, mabigat sa loob na sumunod si Aladdin, habang ipinapaalala kay Ali Baba ang pangako nito na galugarin ang mundo ng magkasama. Si Ali Baba, na halatang apektado, ay humingi ng paumanhin sa hindi pagtupad sa pangakong iyon, na nag-iwan kay Aladdin na walang masabi. Nang dumating ang mga pulis militar ng Balbad, si Ali Baba, na nilamon ng galit, ay ipinatawag ang mga apoy ni Amon sa isang pagsabog ng matinding puot. Kinabukasan, kinausap ni Sinbad si Jafar tungkol kay Ali Baba, habang sa pinagtataguan ng mga tulisan, tinanggap ni Qasim ang Nando Brothers. Ipinakilala ni Ali Baba ang magkakapatid bilang mga mabubuting magnanakaw na lumalaban para sa mga mahihirap. Kalaunan, kinonfronta niya si Qasim tungkol sa pagsasama ng mga bastos sa kanilang grupo, habang ipinapahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon sa kanilang mga pamamaraan. Sa isang pribadong pag-uusap kay Morgiana, kinidnap niya si Ali Baba, habang dinadala siya sa isang paglalakbay sa mga bubong. Samantala, sa hotel, pinag-usapan ni Jafar ang imperyo ng Ko at ang pampulitikang sitwasyon sa Balbad. Sa silid ni Aladdin, pareho silang nagnilay-nilay sa kanilang mga layunin. At si Morgiana, sa isang hindi inaasahang pangyayari, ay inihagis si Ali Baba sa bintana. Sa pagitan ni Aladdin at Ali Baba, nagkaroon ng ilang sandali ng pagiging awkward hanggang sa humingi ng paliwanag si Morgiana. Matapos ibahagi ang ilang masayang karanasan mula sa nakaraan, inihayag ni Ali Baba ang kanyang komplikadong kasaysayan kay Qasim, mula sa kanilang pagkabata hanggang sa kanilang pang-adultong buhay. Natuklasan niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang anak ng hari ng Balbad at hinarap ang kanyang maharlikang tadhana. Bago pa man niya ito lubos na matanggap, sinalakay siya, at gumawa ng plano si Qasim upang iligtas siya. Natagpuan ni Ali Baba ang kanyang sarili kasama sina Aladdin at Morgiana, habang ibinabahagi ang mga detalye ng kanyang nakaraan sa kanila. Samantala, mula sa katabing silid,
Palihim na nakikinig si Sinbad sa pag-uusap ni Alibaba. Sa ibang dako sa Balbad, determinado si Alibaba na alamin ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang bayan. Sa isang pagsalakay sa isang barko, nagkaroon siya ng di inaasahang pagkikita kay Qasim, na nagdala sa kanya sa libingan ni Miriam. Inihayag ni Qasim kung paano nagdulot ang gobyerno ng sunog sa mga pinakamahihirap na kapitbahayan, habang isinasabi na ito ay isang epidemya. Itinatag niya ang Fog Troop upang lumaban sa kawalang katarungang ito at ipagtanggol ang mga mahihirap. Hinimok niya si Alibaba na sumali sa kanyang layunin bilang isang pinuno. Habang nakikinig si Aladdin sa kwento ng kanyang kaibigan, nakakita siya ng mga pagkakatulad sa sitwasyon ng Kuba Clan, na nag-uugnay sa mga tuldok sa pagitan ng mga pakikipaglaban ng parehong grupo. Nang makita ang pagkadismaya ni Alibaba, gumamit si Aladdin ng isang matatag na kilos upang gisingin siya mula sa pagkakatulala, habang tinitiyak sa kanya na mayroon siyang suporta nito, pati na rin ang kay Morgiana. Sa gitna ng pag-uusap, biglang pumasok si Qasim at ang kanyang gang sa silid, na nagdulot ng labanan laban kay Sinbad at sa kanyang mga tauhan. Dahil sa pag-aalala sa sitwasyon, humingi si Morgiana ng patnubay kay Alibaba. Nakialam ang guro sa labanan, habang hinaharap ang gang ni Qasim. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Qasim na tumakas, nahuli siya ni Masroor. Nang ihayag ni Sinbad ang tunay na pagkakakilanlan ni Alibaba bilang isang prinsipe, nakaramdam si Alibaba ng matinding sama ng loob at kawalan ng tiwala sa mga intensyon ng kapitan. Sa isang panahong tensyonado, pinakawalan ni Alibaba ang kanyang kapangyarihan, ngunit madali siyang tinalo ni Sinbad, na nagpapakita ng kanyang mga limitasyon sa paggamit ng mga kapangyarihan ng kanyang jinn. Ginulat ni Sinbad ang lahat sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanyang tulong sa Fog Troop, habang ipinapahayag ang kanyang pagnanais na itigil ang mga kawalang katarungan sa mga maralitang lugar. Bagamat sa simula ay walang tiwala, tinanggap ni Alibaba ang alok ni Sinbad, habang kinikilala ang kanilang parehong layunin na ibalik ang balanse sa mundo. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao ng bayan sa palasyo ng may panibagong pag-asa, habang humihiling si Alibaba kay Ahmad na tulungan ang mga nangangailangan. Gayunpaman, nag-atubili si Ahmad na makipagtulungan. Samantala, naramdaman ni Aladdin ang banta ni Juder at ng Altamen na nag-aabang sa mga lilim. Ipinakilala ni Juder ang kanyang sarili bilang isang orakulo sa serbisyo ng imperyo ng Ko, habang sinasabing mayroon siyang hindi pa natatapos na negosyo kay Ahmad. Sa kabila ng mga pagtutol ni Alibaba, inihayag ni Ahmad kay Sinbad na, kasunod ng payo ng kanyang tagapayo sa pananalapi na si Markyo, binitawan na niya ang lahat ng karapatang pangkomersyo ng Balbad sa imperyo ng Ko, na naging dahilan upang hindi na ito muling makipagkalakalan sa Syria. Pagbalik sa base ng tropa, ipinaalam ni Sinbad sa mga tao mula sa mga maralitang lugar ang tungkol sa kabiguan ng mga negosasyon kay Ahmad. Gayunpaman, napansin nila ang pagkawala ni Qasim at ng kanyang mga kasamahan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Juder sa harap ni Sinbad, na napansin ang isang kakaibang gawin ng Rook sa paligid ni Aladdin. Pagkatapos ay inihayag ni Sinbad na si Aladdin ay isang salamangkero, katulad ni Juder. Nang walang babala, inatake ni Juder si Aladdin, nagpalabas siya ng mga spell. Si Hugo ay namagitan upang protektahan si Aladdin, ngunit pinilit ni Juder ang kanyang pag-atake, na lubhang nasugatan si Hugo. Sinubukan ni Aladdin na pigilan ang pag-atake, ngunit sa huli, tinarakan ni Juder si Hugo gamit ang isang napakalaking sibat na gawa sa yelo. Gayunpaman, ginamit ng Jinn ang kanyang huling lakas upang durugin si Juder gamit ang kanyang sariling mga kamay, habang tila hindi tumutugon sa mga utos ni Aladdin at isinasakripisyo ang kanyang sarili upang protektahan ito. Sa kritikal na sandali, nailigtas si Juder mula sa pagkamatay ng prinsesa ng imperyo ng Ko at ng kanyang katulong na si Kubanka, na nagpagaling sa kanyang mga sugat. Sinubukan silang atakihin ni Hugo, ngunit ang prinsesa, sa tulong ng Jane Venia, ay nagawang talunin ito. Si Aladdin, na nagngangalit sa galit dahil sa sitwasyon, ay kinonfronta ang prinsesa, na inutusan ang kanyang mga katulong na atakihin ang lahat. Gayunpaman, nakialam si Sinbad at kinumbinsi ang prinsesa na dahan-dahang umatras. Habang inaalagaan ang mga sugatan mula sa labanan, nakatagpo ni na Alibaba at Morgiana ang isang pagod na si Aladdin, na halos maubos na ang lahat ng kanyang magi sa pagtatangkang buhayin muli si Hugo, at nasa kritikal na kondisyon. Nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan dahil sa hindi pagtulong, at habang nawawala pa rin si Qasim, nakatanggap si Alibaba ng pagbisita mula sa kanyang isa pang kapatid, ang vizier na si Submad. Inihayag ni Submad na siya ang naglalabas ng impormasyon tungkol sa hukbo sa Fog Troop,
habang ipinapaliwanag na ginawa niya ito upang protektahan si Alibaba, na itinuturing na tanging may kakayahang magpatigil kay Ahmad. Inihayag pa niya na si Ahmad, matapos magkaroon ng napakalaking utang sa imperyo ng Ko, ay nagbabalak na bayaran ito sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga tao ng Balbad bilang mga alipin. Nang marinig ito, hinimok ni Morgiana si Alibaba na tutulan ang kanyang kapatid at ang mga kawalang katarungang ginagawa nito. Bago bumalik sa palasyo, nagbabala si Submad kay Alibaba na, sa loob ng 5 araw, ikakasal si Ahmad sa isa sa mga prinsesa ng imperyo ng Ko, at sa kaganapang iyon, iaanunsyo niya ang kanyang desisyon na gawing mga alipin ang mga tao ng Balbad. Nang maglaon, habang si Aladdin ay hindi pa rin nagpapakita ng mga palatandaan ng paggising, ipinaalam ni Sinbad kay Alibaba na, upang mapatigil ang mga plano ni Ahmad at maiwasan ang pagsakop ng imperyo ng Ko sa bansa, kailangan niyang umupo sa trono ng Balbad. Habang pinag-iisipan ni Alibaba ang ideyang ito habang naglalakad sa mga kalye, nilapitan siya ni Qasim, na kasama sa mga natitira sa Fog Troop. Inihayag niya kay Alibaba na alam na niya ang tungkol sa plano ng pang-aalipin ni Ahmad, at sa tulong ng mga ngalakal ng armas na nagbibigay sa kanya ng kanyang mga mahiwagang kagamitan, nagbabalak siyang magsimula ng isang rebelyon sa loob ng 2 araw. Gayunpaman, tumanggi si Alibaba na makipagtulungan sa kanya at pinanindigan na maghahanap siya ng solusyon na hindi magiging sanhi ng kamatayan ng sinuman. Matapos umalis ni Qasim, hinanap ni Alibaba si Sinbad at nakiusap na turuan siyang gamitin ng maayos ang kanyang jinn. Pagkalipas ng ilang oras, sinubukan ni Morgiana na hanapin si Alibaba ng walang tagumpay at napagtanto na umalis ito upang harapin ang kanyang kapatid ng mag-isa. Samantala, sa mga pintuan ng palasyo, tumayo si Alibaba sa harap ng mga bantay, habang ipinakikilala ang kanyang sarili bilang ikatlong prinsipe ng Balbad, at humingi ng pahintulot na pumasok upang harapin si Ahmad. Nagawang makapasok ni Alibaba sa bakuran ng palasyo, ngunit nagpadala si Ahmad ng isa sa 3 malalakas na maharlikang bantay ng imperyo ng Ko upang patayin siya. Matapos sa wakas ay magawang ihanda ang kanyang sarili ng maayos gamit ang espada ni Amon, tinalo ni Alibaba ang unang bantay sa isang matinding labanan, ngunit hinarap naman siya ng ikalawang bantay at ng kanyang hukbo ng mga unggoy na humarang sa kanyang landas. Sa kritikal na sandaling iyon, lumitaw si Morgiana upang lumaban sa kanyang lugar, na nagpapahintulot kay Alibaba na sumulong. Habang hinaharap ni Morgiana ang ikalawang bantay gamit ang kanyang lakas at superhuman na kakayahan, nilabanan naman ni Alibaba ang ikatlong bantay. Gayunpaman, naubusan siya ng magi sa panahon ng labanan. Sa isang tusong paraan, gumawa siya ng maliit na apoy gamit ang langis, sapat lang upang sandaling magliyab ang espada ni Amon at gamitin ito upang talunin ang ikatlong bantay. Samantala, nalaman ni Sinbad ang sitwasyon at nagmamadaling nagtungo sa palasyo upang makialam kung kinakailangan. Sa lahat ng mga bantay na sa wakas ay natalo na, narating ni Alibaba ang silid ng trono kung saan inutusan ni Ahmad ang kanyang mga bantay na patayin siya. Gayunpaman, nakialam si Submad para kay Alibaba, habang ipinipilit na kailangan nilang magkaroon ng pag-uusap bilang magkakapatid ng walang panghihimasok ng iba. Naging napakatindi ng tensyon sa silid ng trono habang hinaharap ng magkakapatid ang kanilang mga pagkakaiba at sinusubukang maghanap ng solusyon para sa kinabukasan ng Balbad. Habang sinusubukan ni Alibaba na kumbansihin si Ahmad na magbitiw, lumitaw si Kugyoko rin, ang bagong itinalagang prinsesa, sa isang pagtatangka na patigilan ang kaguluhan. Pinanindigan niya na, kahit na maalis si Ahmad sa kapangyarihan, kailangang pumili ng isa pang hari upang pakasalan siya bilang bahagi ng kasunduan ng Balbad sa imperyo ng Ko, at lahat ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang ang kasunduan sa pang-aalipin, ay kailangang tuparin. Sa kabaligtaran, idineklara ni Alibaba na walang magiging hari, dahil ang monarkiya ng Balbad ay bubuwagin at magpapatupad na lamang ng isang demokratikong pamahalaan. Sumali si Sinbad sa talakayan, dala ang mga kinatawan mula sa kanyang confederation, ang Alliance of the Seven Seas, at nag-alok na talakayin ang pagsasama ng Balbad sa alyansa kasama ang emperador na si Kuan ng personal, na naging dahilan upang umatras si Kugyoko. Habang ipinapaalam ni Alibaba ang kanyang desisyon sa mga tao, ang Rook ay kakaibang nagtipon sa paligid ni Aladdin at Juder, habang si Qasim at ang kanyang mga tauhan ay lumalapit sa palasyo. Nagpalakpakan ang mga tao sa panukala ni Alibaba na gawing isang republika ang Balbad. Dumating si Qasim at ang kanyang Fog Troop sa lugar. Mula sa malayo, pinagmasdan ng Altamen ang sitwasyon. Ibinahagi ni Qasim ang kanyang mga pananaw, habang pinaninindigan na ang lahat ay para sa mga tao, ngunit ninakawan sila ng mga aristokrata sa pamamagitan ng mga buwis.
Bukod dito, sumigaw siya na hindi nila maaaring buhayin muli ang mga patay. Pinatindi ng Altamen ang galit ng mga tao gamit ang kanyang nakakahalusinang pulang hamog. Inutusan ni Kasem ang lahat na pabagsakin ang maharlikang pamilya, at ang mga tao ay nagsimulang magrebelde habang ang itim na rock ay mabilis na kumakalat. Sa ibang lugar, sinubukan ni Jafar na gisingin si Aladdin. Sa panaginip ni Aladdin, nagising siya upang makita ang nagsasalitang ulo ni Hugo. Tiniyak ni Hugo kay Aladdin na buhay pa siya, ngunit muntik nang mamatay dahil sa pakikipaglaban kay Juder. Sa balbad, sinubukan ni Markyo na patigilin ang itim na rock, ngunit dinurog siya ng Altamen. Hinayaan ng Altamen na madaig ng itim na rock ang puting rock. Samantala, nag-usap si Hugo tungkol sa kung paano nabubuo ang itim na rock kapag ang daloy ng tadhana ay nabaligtad. Ipinaliwanag niya kay Aladdin na hindi na niya ito mapoprotektahan at mayroon siyang mahalagang bagay na ibibigay dito, ang karunungan ni Solomon. Sa kaibuturan ng vortex ng kaalaman, ipinaalam ni Solomon kay Aladdin na isisilang siya muli sa tabi ni Aladdin. Ipinagpalagay ni Jafar at Masrur na oras na upang magtungo sa palasyo. Sa palasyo, ang mga bantay ay pinapatay, at hinimok ni Barjack si Submad na gumawa ng paraan. Gayunpaman, nanatiling nag-aalinlangan si Submad hanggang sa kumilos si Alibaba. Inutusan ni Alibaba ang kalahati ng maharlikang hukbo na harangan ang pangunahing pintuan habang ang kabilang kalahati naman ay nagpapatigil sa mga mananakop sa palasyo. Kaharap si Kasem at ang kanyang grupo, humingi si Alibaba ng paliwanag kung bakit nila ginagawa ang lahat ng ito, at pinanindigan ni Kasem na hindi niya kailangan ng pagkakakilanlan o ng mga hari. Nang atakihin ni Kasem si Alibaba, ginamit ng iba ang kanilang itim na hamog upang pigilan si Alibaba. Pinakawalan ni Alibaba ang kanyang mga apoy upang palayain ang kanyang sarili, at sinalakay siya ng Altamen gamit ang pulang hamog nito. Habang sinusubukan ni Alibaba na manatiling nakapokus, sinubukan ng iba na tapusin siya. Gayunpaman, ginamit ni Alibaba ang espada ni Amon upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinira niya ang sandata ni Kasem at ang mga espada ng lahat ng iba pa. Inutusan niya si Kasem na umatras, ngunit hiningi ni Kasem na patayin siya ni Alibaba. Nang gagamitin na niya ang kanyang espada, ginawa niyang punyal ang kanyang sandata. Umiyak si Alibaba para kay Kasem at hinimok itong itigil ang pakikipaglaban. Sinabi ni Kasem na lumambot na si Alibaba, habang inaalaala ang mga tagubilin ng Altamen. Sinaksak niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang espada at tinipon ang lahat ng mga labi ng mga nasirang espada ng kanyang mga kakampi, habang itinatama ito sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng pag-absorb sa lahat ng mga bagay, si Kasem ay nagbago tungo sa isang madilim na jinn, na nag-iwan sa lahat na tulala. Naging matagumpay ang pagbabago ng halimaw, na nag-iwan sa lahat ng mga mandirigma sa matinding gulat. Nang walang pag-aalinlangan, agad nitong pinatumba ang ilan sa pamamagitan ng galit nito. Ang isa sa mga atake nito ay sumira sa isang tore, ngunit iniligtas ni Morgiana ang isang sundalo sa tamang oras. Paralisado si Alibaba sa harap ni Kasem. Humakbang pasulong si Morgiana at tinamaan ang ulo ng halimaw, na naging dahilan upang bumagsak ito. Dahil sa likas na kutob, pinutol ni Alibaba ang kamay ni Kasem, upang masaksihan lamang ang muling pagkabuo ni Kasem gamit ang itim na rock. Ipinaliwanag ni Sinbad kay Alibaba na kailangan nitong ibuhos ang lahat sa isang solong atake upang talunin si Kasem. Binigyan ng hari si Alibaba ng ilang magi, at habang nagmamadali si Alibaba patungo kay Kasem, humarang si Juder at pinatumba ito. Sa pagbabalik ni Juder sa slagpuan, ipinaliwanag ng Altamen na tumaas ang kanyang mga kapangyarihan, habang inuutusan siyang tapusin si Alibaba. Di inaasahan, kinuha ni Juder ang kontrol kay Kasem at ginamit ang kanyang mga sibat na yelo upang ipako si Sinbad sa dingding. Pagkatapos ay ginawa ng kalaban na tumubo ang mga pakpak ni Kasem at nagpakawala ng ilang pagsabog ng madilim na enerhiya patungo sa ating mga bida. Matapos maiwasan ni Morgiana ang mga atake ni Kasem, nakiusap si Alibaba sa kanya na ihagis siya upang maibigay niya ang huling patama. Inihagis niya si Alibaba sa hangin, at sinalakay ito ni Juder, habang pinagsasama ang kanyang mahika ng yelo sa mahika ng grabidad ni Kasem. Sinira ni Juder ang espada ni Alibaba. Nakiusap ang ating bida kay Morgiana na subukan ang isang huling pagtatangka. Habang inaalaala ang determinasyon ni Alibaba, dumating ang kanyang kaibigan. Ginamit ni Aladdin ang kanyang rock upang mag-anyo bilang si Hugo, habang pinoprotektahan ang sarili mula sa mga atake ni Juder. Pagkatapos ay ginamit ni Aladdin ang kanyang har-har in figure upang tunawin ang yelo, na nagpapalaya kay Sinbad.
Nang walang inaaksayang oras, inutusan ng batang lalaki si Morgiana na ibalik si Sinbad sa lungsod. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alibaba na wala itong laban kay Juder kung mag-isa lang ito. Ipinilit ni Aladdin na kailangan nila ang tulong ng isa't isa. Nang panghinaan ng loob si Alibaba, inihayag ni Aladdin na ang pag-asa ng lahat ay buhay pa rin. Habang kinukuha ni Aladdin ang puting rook mula sa mga tao ng Balbad, napagtanto ng Altamen na nakuha ng batang magi ang karunungan ni Solomon. Gamit ang karunungan ni Solomon, inabsorb ni Aladdin ang rook sa kanyang katawan. Ipinaliwanag niya kay Alibaba na kailangan nitong ibigay ang huling patama kay Kasem. Nang mag-alinlangan si Alibaba, tiniyak muli sa kanya ni Aladdin gamit ang Har-Har-In figure, habang nagbabago tungo sa mga apoy na umayos sa espada ni Alibaba. Habang naghahagas si Juder ng yelo sa kanila, nagawa itong iwasan ng batang lalaki at sa wakas ay sinaksak si Kasem. Sa loob ng itim na djinn, kinausap ni Alibaba si Kasem, na nag-claim na kinasusuklaman na siya nito simula nang magkita sila. Nagtaka si Kasem kung bakit siya lamang ang nadungisan ng kadiliman, habang ang bida naman ay nagliliwanag. Nagkomento si Kasem na ang dugo ng kanyang walang kwentang ama ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, habang kay Alibaba naman ay ang dugo ng kanyang ina ang naruroon. Sinaksak ni Kasem si Alibaba sa dibdib gamit ang kanyang itim na rook, at ang ilang puting rook ni Alibaba ay dumaloy sa kanya. Bilang resulta, narinig ng hamak na kaaway ang mga salita ni Alibaba, na sumira sa kanyang espada. Bigla, napagtanto ni Kasem ang kanyang nagawa at hindi na siya kailanman magiging katulad ni Alibaba. Oras na upang umatras, inabsorb si Kasem sa loob ng tunnel. Habang ang kanyang kaibigan ay lumalayo, sinubukan siyang yakapin ng batang lalaki, ngunit huli na ang lahat. Pinanood ni Aladdin si Alibaba habang hawak ang kanyang namayapang kaibigan. Samantala, sinalakay ang Altamen at bumagsak ito. Pinalakas ni Sinbad ang kanyang mahika at kinuryente ang Altamen gamit ang isang malakas na kidlat. Napagtanto ni Sinbad na isang manika lamang ang bumagsak. Sinubukan ni Aladdin na aliwin ang kanyang kaibigan, habang sinasabi na ang mga patay ay palaging kasama nila sa kanilang mga puso at sa daloy ng rock. Lumitaw ang mga magulang ni Alibaba sa harap ng ating bida, at sinabi ni Aladdin sa lahat na muling makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang lahat ng mga namayapa ay nagbalik ng muli upang magkaroon ng isang huling alaala kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Niyakap ni Morgiana sina Aladdin at Alibaba. Sa panahon ng muling pagtatayo ng Balbad, ang lahat ay tumulong upang tulungan ang mga mamamayan, kung saan si Alibaba ay nakikipagtulungan ng malapit sa mga kinatawan. Sa labas, nakagat si Alibaba ng isang ahas hanggang sa tinanggal ito ni Submad. Nagbabala ang isang sundalo sa kanila tungkol sa papalapit na fleet ng imperyo ng Ko. Sinabi ni Sinbad na layunin ng imperyo ng Ko na kontrolin ang Balbad dahil sa kawalan nito ng pamahalaan, habang pinapayuhan si Alibaba na umalis upang maiwasang makita bilang isang banta. Tumanggi si Alibaba, kaya naman pinatumba siya ni Sinbad. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Alibaba sa cabin at nakakita ng isang malapit na isla. Ipinatid sa kanya ni Jafar na binigyan sila ng gamot upang panatilihin silang tulog sa panahon ng paglalakbay patungo sa Sindria, kung saan si Sinbad ay nakikipagnegosasyon sa imperyo ng Ko upang iligtas ang Balbad at si Alibaba. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsanay si Morgiana kasama si Masrur hanggang sa marinig nila na nagbalik na si Sinbad. Nang maglaon, pinag-usapan ni Sinbad ang isang pagpupulong kasama sina Alibaba at Aladdin, habang pinaninindigan ang karapatan ng Balbad na maging isang republika, kahit na sa ilalim ng kontrol ng imperyo ng Ko. Nangako si Alibaba na ipagpapatuloy ang pakikipaglaban, habang ipinapaliwanag ni Sinbad na ang Altamen ang may pananagutan sa krisis sa ekonomiya ng Balbad, habang nag-aalok ng 2 mentor upang tulungan silang magbago. Nagulat ang isang sundalo tungkol sa isang higanteng nilalang mula sa timog sa labas. Winasak ng nilalang ang isla. Ipinadala ni Sinbad sina Yamraiha at Sherkan upang harapin ito. Sinalakay ito ni Yamraiha gamit ang mahika ng tubig. Simulan itong sirain ni Sherkan, habang ginagawa itong isang higanteng steak para sa mga mamamayan. Ipinakilala ni Sinbad sina Yamraiha kay Aladdin at Alibaba. Dumating si Sherkan upang makipagkilala kay Alibaba. Nagkomento si Yamraiha tungkol sa posibleng pagtanto ni Alibaba sa kahangalan ni Sherkan, na naghantong naman sa isang pagtatalo. Pinaghiwalay sila ni Sinbad. Sa panahon ng pagtanggap na pagdiriwang, nagsaya sina Alibaba at Aladdin, habang nakakatanggap ng lei mula sa isang batang babae. Nagtanong si Alibaba kung nasaan si Morgiana, at nagpakita ito. Pinuri ng batang lalaki si Morgiana, na naging dahilan upang mamula ito. Nang maglaon,
Tinanong ni Alibaba si Morgiana kung sigurado ba ito sa pananatili sa kanila o sa pagbabalik sa kanyang tahanan. Nais nitong lumaban kasama nila upang iligtas ang mga naapi, na sinang-ayunan naman ni Aladdin. Masayang sumayaw si Morgiana kasama sina Aladdin at Alibaba bilang tugon. Ipinakita ni Yamraiha ang kanyang invisibility spell sa batang salamangkero, at nagulat ito. Samantala, nagsanay si Alibaba kasama si Shere Khan. Pagkatapos ay dinala ni Sinbad si Alibaba sa isang vault kung saan ipinakita niya sa kanya ang isang espada, habang sinasabi na minsan itong pagmamayari ni Haring Rashid. Ipinagkatiwala ni Sinbad ang ninunong espada kay Alibaba. Nagpa siya si Morgiana na isuot ang mga ankle bracelet na kumakatawan sa kanyang mga obligasyon sa kanyang mga kaibigan. Sa wakas ay dumating si Hakuryo, at narinig ni Alibaba ang isang boses na humihimok sa kanya na magalit. Nakita ni Sinbad si Kugyoko, sa ikinasorpresa naman ni Jafar. Binunot ni Kugyoko ang kanyang espada at iniwagayway ito patungo kay Sinbad. Hinamon niya si Sinbad sa isang duel dahil naramdaman niyang naapi siya ng hari. Hiningi ni Jafar kay Sinbad na magpaliwanag, habang si Kugyoko naman ay nagsimulang lumuha. Ipinaliwanag ni Kuban na nagising si Prinsesa Kugyoko sa kama ni Sinbad at nakita si Sinbad na natutulog ng walang damit sa tabi niya. Nagbanta si Kugyoko na magpapakamatay kung hindi mag-aako ng responsibilidad si Sinbad. Pinanindigan nina Shere Khan at Spartles na hindi lasing si Sinbad at dinalang natulog. Ibinahagi ni Kugyoko ang nangyari sa palasyo. Pinagmasdan niya si Sinbad sa paligid ng haligi at hindi nagkaroon ng pagkakataon na makipag-usap dito. Sinabi niya na may nagpatumba sa kanya. Nakiusap si Sinbad sa kanyang mga general na paniwalaan siya, ngunit walang sino man sa kanila ang nagtiwala sa kanya. Ipinilit ni Kuban na pakasalan ni Sinbad si Kugyoko. Nakiusap si Sinbad kay Yamraiha na gamitin ang kanyang mahika upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Ginamit ang Shara Reza, muling binuo ng mahika ng tubig ni Yamraiha ang mga eksena. Matapos patunayang mali siya, naayos ang lahat. Sa kabila ng pagkakakita sa nangyari, tumanggi si Kuban na tanggapin ito. Humingi ng paumanhin si Kugyoko kay Sinbad habang ang lahat ay nagtataka kung sino ang dapat sisihin. Pinag-isipan ni Kuban ang kanyang mga pakana. Lumalabas na ipinadala ni Kuan ang dalawang vassal upang dalhin si Kugyoko sa kama ni Sinbad, dahil nabigo ang kasal kay Ahmad. Naniniwala si Kuban na mapapakasal niya sina Sinbad at Kugyoko upang protektahan ang kanyang paraan ng pamumuhay. Gayunpaman, ipinagtapat ng mga vassal na si Kuban ang nasa likod ng insidenteng ito. Nakialam si Hakuryo at humingi ng paumanhin kay Sinbad dahil sa mga kalokohan ng kanyang kababayan. Niyakap ni Kuban si Kugyoko at nagpanggap na umiiyak. Napansin ito ni Jafar at dinuraan si Kuban. Nang maglaon, kinausap ni Sinbad si Hakuryo rin, at nang ituro ni Hakuryo na nagsisinungaling si Sinbad, inihayag ni Hakuryo ang kanyang tunay na intensyon na sirain ang imperyo ng Ko. Sinamahan ni Ren si Sinbad, na nagbabalak na salakayin ang imperyo ng Ko, ngunit iminungkahi na maging pamilyar muna si Ren sa lugar at sa mga tao nito. Si Ren, na naiinip, ay hindi sumang-ayon. Pagkatapos ay ipinakilala siya ni Sinbad kay Alibaba. Sa ibang dako, sa masiglang lungsod, dalawang salamangkero ang sumasailalim sa matinding pagsasanay, habang nagpapalitan ng mga kahangahangang spell. Sa pagsubok ng inobasyon, sinubukan ng isa ang mga bagong spell na mabilis namang na-replyan ng mungkahi ng isa pa. Samantala, sina Shere Khan at ang kanyang kasama ay masigasig na nagsanay. Sa kabila ng pagharap sa mga hamon, nag-alok ng pagpapatibay ang guro ni Alibaba, habang tinitiyak sa kanya na susubukan nilang muli sa ibang araw. Pinayuhan ng kaibigan ni Aladdin ito na baguhin ang kanyang mod. Nasiyahan si Aladdin sa kanyang mapanghamong pagsasanay, habang pinapanood si Morgiana na nahihirapang magbuhat ng isang ball, na nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng kanyang sandata. Nakialam si Ren, habang hinahanap si Alibaba sa ilalim ng mga utos ni Haring Sinbad. Inihayag ni Ren ang kanyang pagkakakilanlan bilang prinsipe ng Balbad, na nagdulot ng mga alaala na nagpalungkot kay Alibaba. Namilipit sa sakit si Alibaba, habang ipinapakita ang isang marka ng sumpa habang lumilitaw ito mula sa kanyang kamay, na sinalakay ng hari na nagpaliwanag sa mga kahihinatnan ng sumpa bago naglaho ang altamen. Pinakalma ng hari ang lahat, habang ipinapaliwanag ang kanyang paglaban sa sumpa dahil sa kanyang panloob na lakas. Sa kabila ng kaunting solusyon, nagpanukala siya ng isang misyon sa isang isla na may healing dungeon. Sa kabila ng kalungkutan ni Ren, tiniyak muli sa kanya ng kanyang kasama habang ang sumpa ay paralisado sa loob ng 10 araw.
Isang halimaw sa dagat ang lumitaw ngunit mabilis ding napaamo, na nagpapahintulot sa ating mga bida na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagdating sa lokasyon, nakatagpo nila ang maraming lokal na residente. Isang batang babae ang nakiusap na sumali sa kanilang dungeon quest upang iligtas ang kanyang mga magulang, bagamat tinanggihan nila ito dahil sa kakulangan sa oras, habang nangangakong tutulong na lamang mamaya. Matapos ang mahabang paglalakbay sa bangka, nakita nila ang lokasyon ng piitan, ngunit may mga sinulid na humuli sa kanila, na mabilis na humila sa kanila patungo rito. Dumating ang grupo sa isang mahiwagang lugar na parang kagubatan, na kailangang tukuyin ang kanilang lokasyon. Patungo sa isang pinto na nagdadala sa kayamanan, nakatagpo nila ang mga nagsasalitang nilalang na humarang sa kanilang landas. Sa kabila ng mga banta, hindi sila nagdulot ng tunay na panganib. Sa pagbubukas ng lahat ng pinto, nakakita sila ng isa na nagdadala sa kanilang patutunguhan, kung saan nakatagpo ang isang oso na pumuno sa silid at sumalakay ng magalit. Madaling tinalo ng kanilang pagkakaisa ang nilalang. Sa pagsulong, nakatagpo nila ang isang nilalang na mukhang tao, ang Jane 61, na lingkod ng lupa, si Zagan. Inihayag ng kaaway na ito ang kanyang kakilakilabot na gawa ng paggawa sa mga tao bilang mga puno, dahil sa kanyang puot sa kanila. Sa pagsubok na sumalakay, natagpuan nila ang nakuhang batang babae na pinahihirapan. Sa kabila ng mapanganib na landas, sumulong sila ng may determinasyon. Itinaas ni Zagan ang antas ng piitan dahil sa kanilang malalakas na kakampi, na ginagawang mga mapanganib na halimaw ang mga cute na hayop. Sa paghahanap ng paraan upang talunin ang mga ito, hinati ni Alibaba ang isang mas malaking halimaw gamit ang kanyang nagliliyab na espada habang si Aladdin naman ay gumagawa ng mga bolang apoy. Hiwalay dahil sa mahika, hinarap ni Naren at Morgiana ang mga matitigas na golem, gamit ang panloob na lakas upang talunin ang mga ito. Hinarap ng kanyang mga kasamahan ang parehong sitwasyon, habang tinatalo ang mga golem. Si Ren, na kumukuha ng panloob na lakas, ay nailigtas ng tulong ni Morgiana. Gumamit si Morgiana ng superhuman na lakas laban sa mga golem, na naging dahilan upang magkabanggaan ang mga ito. Naalala ni Ren ang mga salita sa pagkabata na humubog sa kanyang kasalukuyan, habang nakakaramdam ng pagsisisi matapos ipasa ang pagsusulit. Iminungkahi ni Zagan na may nagpapabagal sa kanila, na naghantong naman sa emosyonal na pagsabog at mga paghingi ng paumanhin ni Ren. Hinimok ni Ren ang iba na sumulong nang wala siya, ngunit si Alibaba, na nairita sa kawalan ng maturity ni Ren sa pag-iisip na kinasusuklaman nila ito, ay ipinaliwanag kung paano ang paghingi ng tulong ay maaaring nakapagpabago sa kanyang nakaraan sa Balbad. Dahil naayos na ang kanilang mga hidwaan, sumulong sila sa kanilang misyon, na malaya mula sa bigat ng kanilang nakaraan. Tumunog ang mga kampana ng babala ng sirain ni Juder ang protektadong harang ng lungsod. Nagsimula ang mga hakbang sa seguridad, ngunit ang kanilang mga pagtatangka na lumaban ay walang saysay. Humakbang si Sinbad upang ipagtanggol ang kaharian. Habang kinakaharap ang maraming kaaway, ang mga bida, sa pamumuno ni Morgiana, ay mabilis na nagpabagsak sa ilan sa mga sumasalakay na bastos. Tinanong ni Juder ang alyansa ng hari kay Aladdin, isang magi na nagdudulot ng banta sa kanya. Ang kanyang tanong ay nanatiling walang sagot. Dahil nararamdaman ang kanyang tragikong nakaraan, humingi si Juder ng simpatya para sa kanyang mga mapaghiganting aksyon, habang lumuluha upang manguyam sa awa ng iba, anuman ang katotohanan sa likod ng kanyang kwento. Sa gitna ng pag-uusap, sumali ang mga reinforcement sa labanan. Nagbabala si Juder kay Sinbad tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpapatuloy sa magi at sa mga kakampi nito, na posibleng mag-imbita ng pagkawasak sa kaharian. Matapos mahanap ang kanilang sarili sa isang luntiang kaharian, nakatagpo nila ang isang projection ni Zagan, na nagpababa sa kanilang moral. Ang tunay na Zagan ay nag-aabang sa silid ng kayamanan. Kinonfronta ni Alibaba si Zagan dahil sa malupit nitong pagbabago sa mga tao bilang mga puno, na nagpasiklab sa galit ng halimaw. Sa kabila ng pagputol sa leeg nito, muling nabuo si Zagan ng walang kahirapan, habang pinapawalang kaya ang dalawa sa grupo bago tumakas si Morgiana kasama sila. Nang mahulog sa isang malalim na hukay, ginamit ni Morgiana ang kapangyarihan ng kanyang artifact upang iligtas sila mula sa tiyak na kamatayan, na nagulat maging ang kanyang sarili. Nang may determinasyon, hinarap niya ang mga bantay ng kaaway, gamit ang kanyang mga tanikala ng may kasanayan upang talunin ang mga ito. Sa kabila ng kanyang tagumpay, bumagsak siyang sugatan sa lupa. Tinawag siya ng kanyang kaibigang gagamba habang si Morgiana ay nakahiga sa masamang kondisyon. Lumitaw si Titus, habang nag-aalok ng aluwin kay Ren habang ang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy. Patungo sa isang malaking pinto,
Binuksan nila ito gamit ang mga salitang, Open Sesame, na nagpapakita ng isang lungsod sa loob. Lumitaw ang mga bagong kaaway, na may layuning agawin ang mga kayamanan ni Zagan at harapin ang ating mga bida. Pinagana ng batang babae ang kanyang kapangyarihan laban kay Aladdin ng minsang pa, habang nararamdaman naman ni Alibaba ang sakit ng kanyang sugat. Sa kabila ng kanilang hindi komportableng pakiramdam, nanatili silang mapagbantay laban sa kaaway. Sa pagmamasid mula sa malayo, nakita ng mga bida ang kanilang mga kakampi na nagtitiis sa mga kritikal na atake, ngunit lumabas si Aladdin nang walang pinsala ng minsang pa. Si Danya Mustazam, ang prinsesa ng nawasak na kaharian ng Mustazam, ay lumitaw kasama ang isang knight na nagngangalang Isaak. Dahil sa galit sa kanyang mga tanong, pinanindigan ni Alibaba ang katayuan ng Balbad bilang isang republika. Layunin nitong patayin siya gamit ang kanyang madilim na metal na lalagyan, habang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan sa organisasyon, na nagbabago tungo sa isang madilim na halimaw. Kinuha niya ang kontrol sa iron sand at mga mineral ayon sa kanyang nais, na naging dahilan upang matakot ang ating bida. Sa pagtataboy sa kanyang atake, gumanti si Aladdin gamit ang mga bolang apoy habang ang kanyang kakampi naman ay kinalaban ng knight. Inamin ni Juder sa hari ang kanyang ideya na sakupin ang mundo, ngunit pinili na lamang ang isang labanan hanggang sa kamatayan. Kinuha ni Kugyoko ang mga motibo ni Juder, habang nagugulat sa kanyang imbitasyon na sumali sa kanyang kaharian bilang isang general, ngunit hindi siya nagbigay ng sagot. Nagtipon ng matataas na pinuno, habang napagtanto na ang pinsala sa lungsod na dulot ni Juder ay aabot ng 10 araw bago maayos. Ngayon ang lahat ay handa na para sa digmaan. Sinalakay nila ang mga kaaway sa himpapawid gamit ang mga palaso, habang ang mga salamangkero naman ay nanonood ng malapit. Ipinagpatuloy ni Danya na ilabas ang kanyang buong potensyal sa hangin, habang bumubuo ng isang pentagram. Sinubukan ni Aladdin na patigilan ang atake ng walang saysay, at pinigilan ni Isaak ang anumang paglapit bago gumana ang kanyang kapangyarihan. Sa wakas, natapos ang kanyang charge, na gumagawa ng maraming espada na nakadirekta sa koponan. Libo-libo ang bumagsak sa lupa, ilang kilometro ang layo. Ipinagpatuloy ng mga bida ang pagtatanggol sa teritoryo, ngunit ang problema ay ang kanilang malaking bilang sa himpapawid. Nagbigay si Pisti ng isang senyales na nagbigay ng babala sa lahat. Inutusan niya ang mga halimaw sa dagat na lumunin ang mga madilim na bahagi ng sumpa. Bagamat tila ito ay isang magandang diskarte, agad silang nawalan ng buhay. Nasiyahan si Danya habang inilalabas ang kanyang buong potensyal at pinagmamasdan ang mga espadang naiwan sa lupa. Bumaba siya, at ang kanyang pagbabago ay nabaligtad. Sinabi niya sa Altamen na marahil ngayon ay maaari nang muling itayo ng organisasyon ang Mustazam. Ngunit habang nag-uusap sila, matinding sinalakay ni Alibaba si Isaak habang napansin naman ng mga kaaway na ang kanilang mga kalaban ay nailigtas, bagamat malubhang sugatan. Ipinagpatuloy ni Isaak na protektahan ang kanyang prinsesa. Sa pagsamantala sa pagkakataon, sumalakay ang batang lalaki at napansin na ang ulo nito ay nahati. Ito ay walang laman sa loob. Si Isaak ay isang manika lamang na kinokontrol ng kanyang mga kapangyarihan. Ngayon ang kanyang kasama sa wakas ay naglaho na. Nagulat si Danya at nagluksa sa pagkamatay ng kanyang kasama. Ang ating bida ay handang lumaban ngunit napagtanto na kinokontrol siya katulad ni Castle. Kung kailan tila maaayos na ang lahat, nakatanggap si Danya ng isang patalim sa likod mula sa kanyang kakampi. Gumapang siyang duguan sa lupa. Lumapit si Alibaba at ang iba pa upang tulungan siya. Isang bagay sa loob ng ating bida ang nagpakita, at naramdaman niya ang kanyang kaluluwa at mga alaala kasama si Isaak. Nasaksihan din niya ang mga huling sandali ng kaharian ng Mustazam. Nahulog siya ng mas malalim sa kadiliman. Nasaksihan nila kung paano ginusto ng mga sundalo ng kaaway na patayin ng isang maliit na Danya, at si Isaak ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga atake. Pareho silang nagbahagi ng puot sa mundo, at kung minsan, nawawalan si Alibaba ng kanyang pananalig at pag-asa, habang isinusumpa ang sarili nitong tadhana. Sinubukan ni Aladdin na makialam ngunit sinalakay siya ng Altamen, na ngayon ay lumalapit sa batang lalaki. Tinamaan siya ni Alibaba ngunit nahulog sa plano ng kaaway dahil siya rin ay naging isang madilim na nilalang na ngayon. Nang subukan ni Aladdin na gamitin ang karunungan ni Solomon, ang ornament ni Alibaba ay sinalakay siya gamit ang itim na rock. Ipinaliwanag ni Aladdin na kailangan nilang durugin ang ornament. Di inaasahang lumitaw si Morgiana at nilabanan si Alibaba, na halos makuha muli ang kanyang sariling kalooban. Gayunpaman, naging sanhi ang ornament upang ihagis ni Alibaba si Morgiana sa dingding. Si Hakuryu ay naging master ni Zagan at gumawa ng isang kahoy na kamay para sa kanya.
Nagmamadali siyang sumuporta sa kanyang kasama. Habang nililihis ni Hakuryo ang atensyon ni Alibaba, sinira ni Morgiana ang ornament gamit ang kanyang sipa. Pagkatapos ay ginamit ni Aladdin ang karunungan ni Solomon upang pumasok sa isip ni Alibaba. Natagpuan ni Aladdin ang kanyang kaibigan. Bigla, may nagtulak sa batang salamangkero. Pinanindigan ni Alibaba na ang kanyang tadhana ay magkamali. Gayunpaman, may ibang sagot si Aladdin at ipinaliwanag na si Alibaba ay isang matapang na tao na ang tadhana ay gabayan ng rock. Malapit sa mga baybayin ng Sindria, natagpuan ni Sinbad ang Altamen gamit ang teleportation magic. Nagbago siya patungo sa kanyang Jinn-equipped full body form. Nang maniwala ang Altamen na mayroon siyang bentahe, ipinaliliwanag ni Sinbad na ang kanyang katawan ay isinumpa na. Sumabog si Sinbad at ginawang alabok ang Altamen. Sa loob ng isip ni Alibaba, natagpuan ni Aladdin ang Altamen, na gustong tapusin siya ng mga ito. Tinanong niya ang Altamen kung bakit nila ito ginagawa ng kanyang organisasyon. Ipinaliwanag ng Altamen na pinapalaya nila ang lahat mula sa tadhana. Nang banggitin ni Aladdin ang Alma Torren, binigyan sila ng Altamen ng isang ideya tungkol sa mundo na nahulog sa kadiliman. Sinubukan ng Altamen na pukawin si Alibaba upang atakihin siya. Gayunpaman, pinatumba ni Alibaba ang sandata ng Altamen. Nagtaka ang Altamen kung paano niya kakaharapin si Haring Solomon habang naliligo sa puting rook. Si Danya, na malapit ng mamatay, ay nakita si Isaac bago pumanaw ng may kapayapaan sa kanyang isip. Nang mapagtanto ni Morgiana na maayos na si Alibaba, bumagsak siya sa mga bisig ni Alibaba matapos mapagod. Nang maglaon, lumabas ang lahat mula sa piitan ni Zagan. Nagkomento si Aladdin na gaganap siya bilang gabay ni Alibaba at tutulungan itong maging isang dakilang pinuno. Hinawakan ni Alibaba ang kamay ng kanyang kaibigan, at pareho silang tumingin sa isa't isa ng may pagmamalaki at determinasyon. Sa panahon ng digmaan, pinakawalan ni Aladdin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at ipinatawag ang tatlong kahangahangang yugo. Ang kanyang mahika ay naging kitang-kita kahit mula sa malayo. Ipinakilala ni Sinbad ang mga nakasakop sa Dungeon Zagan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at asahan ang mga susunod na pakikipagsapalaran. Ang mga mamamayan ng Sindria ay nagpakasawa sa mga pagdiriwang. Nasaksihan ni Aladdin at ng kanyang mga kaibigan ang isang pagtatanghal sa teatro batay sa kanilang mga nagawa. Humingi ng paumanhin si Alibaba sa lahat ng mga pag-aalala na idinulot niya sa kanila. Samantala, ipinaalam ni Kuan kay Hakuryo ang tungkol sa mga utos na natanggap mula sa imperyo ng Ko, na inuutusan silang bumalik sa tahanan. Sa kabila ng pagiging lasing, tumanggi si Kugyoko. Nang maglaon, kinausap ni Sinbad si Aladdin tungkol sa tatlong iba pang magi sa kanyang tabi at nakiusap sa kanya na magtungo sa Reim bilang isang magi ng Sindria, ngunit idineklara ni Aladdin na hindi pa siya ang magi ng Sindria. Habang binibisita ni Aladdin si Danya, ipinasyal ni Sinbad si Kugyoko, habang ipinahahayag ang kanyang pagnanais na ang kaligayahan nito ay maging walang hanggan, na sinang-ayunan naman nito. Pinagmasdan sila ni Jafar at binitawan ang kritiko kay Sinbad dahil sa pagmamanipula kay Kugyoko, ngunit sumagot si Sinbad na mahalaga ito katulad lang ni Alibaba at ng kanyang mga kaibigan. Nagsisi si Jafar sa pagiging isang tao na hindi niya ninais, ngunit kinilala na ito ang landas na kanyang pinili. Sa ibang lugar, nakatagpo ni Alibaba si Aladdin, at nang malaman na pumunta ang kanyang kaibigan upang makita si Danya, ipinagtapat na masakit ito para sa kanya dahil nagpapaalala ito sa kanya kay Kasem. Pinanindigan niya na hindi niya mapapatawad ang Altamen. Ipinahayag ni Aladdin ang kanyang pagpapahalaga sa mundong ito at ang kanyang determinasyon na huwag itong hayaang maglaho. Gayunpaman, kinwestiyon niya kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Nang maglaon, ibinigay ni Yamraiha kay Aladdin ang inayos na turban at nagbigay ng higit pang impormasyon tungkol sa magulong ugnayan sa pagitan ng mga salamangkero at ng Jinn, pati na rin ang kanilang tinubuang lupa, ang Magnostat. Sa looban, naglalaro si Kugyoko ng mag-isa gamit ang mga bulaklak hanggang sa hindi sinasadyang matapakan ang mga ito ni Alibaba. Bilang paghingi ng paumanhin, binigyan niya ito ng isang korona ng bulaklak. Pinagmasdan sila ni Morgiana habang nagsasanay, hanggang sa marinig niya ang isang ingay na nagmumula kay Hakuryo, na nagtapat sa kanya na malapit na siyang umalis mula sa Sindria. Sa panahon ng pagpupulong ni Sinbad kasama ang kanyang 8 generals, napansin ni Yamraiha na ang madilim na metal na sisidlan ay nagtataglay ng simbolo ng Magnostat Academy. Samantala, nakikipaglaro si Aladdin kay Danya, na sa wakas ay nagising na, hanggang sa maantala sila ni Sinbad at Yamraiha. Matapos mapagtanto ang sitwasyon, nailigtas ni Yamraiha ang prinsesa mula sa panggugulo. Sa kabilang banda,
hinarang nina Alibaba at Morgiana si Hakuryu upang kumpirmahin ang kanyang pag-alis. Sinabi ni Hakuryu kay Alibaba na naniniwala siyang susundin ng kanyang kaibigan ang landas na idinidikta ng puso nito at ipinihayag ang kanyang pasasalamat. Tiniyak ni Sinbad kay Danya na walang koneksyon ang Sindria sa Magnostat o kay Yamraya. Gayunpaman, sa paghawak sa kanya, tinanggihan siya ng kanyang mga metal na sisidlan, at ang mga labi ng madilim na metal na sisidlan ay lumitaw sa kanyang katawan. Bilang isang tagapagligtas, ginamit ni Aladdin ang karunungan ni Solomon. Sa pagbaba ng gabi, inamin ni Alibaba na ang pagbabakasyon kay Hakuryu ay magiging malungkot. Inanunsyo ni Aladdin na siya rin ay magsisimula sa isang solong paglalakbay. Ipinaliliwanag ni Aladdin ang mga dahilan sa likod ng kanyang biglaang pagnanais na maglakbay ng mag-isa. Samantala, ipinagtapat ni Sinbad kay Yamraya ang kanyang pag-aalangan para kay Aladdin na magtungo sa Magnostat. Naalala ni Alibaba ang kanilang parehong pangako at ang Alma Torre ng magkasama, pero ipiniit ni Aladdin ang pangangailangan na kumuha ng higit pang kaalaman upang matupad ang kanyang tadhana bilang isang hari, habang hinihimok si Alibaba na maghanap ng sarili nitong landas. Kinabukasan, sa panahon ng kanyang pagsasanay kasama ang master, nagtanong si Morgiana sa kanyang guro tungkol sa tinubuang lupa nito habang iminumungkahi na dapat niya itong bisitahin. Nagbabala ito sa kanya na panatilihing katamtaman ang kanyang mga inaasahan, dahil walang fan-alis na naninirahan doon. Sa palasyo ng Sindria, pinapakain ni Aladdin si Danya, na kinwestiyon ang kanyang dahilan sa pagtungo sa Magnostat. Sa ibang dako, ang pagsasanay ni Alibaba ay naantala ni Kugyoko, na halos tumama sa kanya sa tindi ng sandali. Humingi ito ng kanyang kasama, ngunit ang pagdating ni Sinbad ay naging sanhi upang maantala ang kanilang pag-uusap. Sa pagharap sa isang labanan, pareho nilang pinakawalan ang kanilang djinn. Pinatigil ni Sinbad ang laban ng pakawalan ni Kugyoko ang kanyang sukdulang mahika, gamit ang mahika ng tunog upang magdulot ng tulog sa mga naroroon. Nang maglaon, kinausap ni Sinbad si Hakuryu, na muling humingi ng suporta ng hari sa kanyang pakikipaglaban sa imperyo ng Ko. Habang nangangako si Sinbad na isasaalang-alang ang pagsuporta sa kanya sa mga oras ng pangangailangan, tahimik na nagmamasid si Jafar bago umatras. Sa kanyang bahagi, pinag-usapan ni Kugyoko at Alibaba ang labanan. Nagbabalak si Kugyoko na bumalik sa kanyang bansa upang kumbinsihin ang kanyang kapatid at si Juder na ang Sindria ay hindi nila kaaway. Pribadong nagnilay-nilay si Jafar sa mga aksyon ni Sinbad. Inihayag ni Aladdin kay Danya ang posibilidad na makahanap ng lunas para sa kanyang sakit, ngunit inamin nito na ang kanyang oras ay limitado na. Matapos kumpirmahin ang kanyang desisyon na maglakbay ng mag-isa, ipinihayag ni Danya ang kanyang pasasalamat sa pagkikita sa kanya bago pumanaw. Sa panahon ng kanyang libing, naalala ni Alibaba ang mga pagkakatulad sa pagitan ng katawan ni Danya at ng kay Kasem. Nagsisi si Yamraya sa hindi pagtulong sa kanya. Nang maglaon, ibinahagi ni Hakuryu kay Morgiana ang kanyang nakaraan at ang trahedya na idinudulot ng Altamen sa kanyang pamilya, bago magtanong tungkol sa kanya. Matapos matuklasan na wala siyang pamilya at naging isang alipin hanggang kamakailan lamang, nagnilay-nilay si Hakuryu sa posibilidad na mayroon siyang mga kapatid sa ibang lugar. Samantala, ipinagtapat ni Kugyoko ang kanyang pagmamahal kay Sinbad kay Alibaba at ibinahagi ang mga detalye ng kanyang nakaraan, na katulad lang ng kay Alibaba. Nagpa siya ang dalawa na bumuo ng isang pagkakaibigan. Sa katahimikan ng gabi, natagpuan ni Aladdin ang sarili na nag-iisa sa isang bangin na may hawak na bulaklak, habang inaalaala ang kanyang pag-uusap kay Danya. Matapos panindigan na ang kanyang tinubuang lupa ay isang hindi kilalang lugar para sa lahat, ibinaba niya ang bulaklak sa dagat. Habang naghahanda ang grupo na umalis, tinulungan ni Yamraya si Aladdin na ihanda ang kanyang mga kagamitan. Inihayag ni Morgiana na ang kanyang desisyon na bisitahin ang kanyang tinubuang lupa ay naimpluwensyahan ni Hakuryu, na pinasalamatan naman niya, na naging dahilan upang mamula ito. Pagkatapos ay iniabot ni Yamraya kay Aladdin ang Eye of the Rock, habang nagbabala naman ang master kay Morgiana tungkol sa pagkakaroon ng mga mangangalakal ng alipin. Nagpaalam ang 8 generals, bagamat nahirapan si Aladdin na alalahanin ang pangalan ni Spartos. Samantala, kinausap ni Hakuryu si Jafar at ipinihayag ang kanyang pasasalamat sa kanila. Nalungkot sina Aladdin at Morgiana sa kawalan ni Alibaba upang magpaalam sa kanila. Matapos ang isang huling pag-uusap kay Sinbad, umalis na ang grupo. Gayunpaman, palihim na sumakay si Alibaba sa barko kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit pinanatili ang sarili na nakatago. Nagbabalak siyang sorpresahin sila, ngunit nabigo ang kanyang mga pagtatangka nang malito siya sa mga silid.
Umaasa siya na mabilis siyang mamimiss, ngunit natuklasan niya na nagkakamali siya. Ibinahagi ni Aladdin at ng kumpanya ang kanilang tunay na damdamin tungkol kay Alibaba, upang magulat lamang habang nagsasalita sila ng masama tungkol sa kanya, habang binabanggit ang kanyang kakulangan sa katanyagan at isang nakakahiyang insidente na kinasasangkutan si Morgiana. Maya-maya, napagtanto ni Alibaba na alam na ng grupo sa simula pa lang nakasama nila siya. Matapos linawin ang hindi pagkakaunawaan, sinubukan ni Alibaba na ipaliwanag kung bakit siya sumali sa kanila, ngunit pinatigil ni Hakuryo ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbanggit sa Shambhala Gladiator. Samantala, sa Sindria, nagdiwang sina Sherkan, Yamraiha, Masrur, at Sinbad sa pamamagitan ng isang party, habang pinag-uusapan kung sino ang may pinakamahusay na record. Naalala ni Sherkan ang pagsama kay Alibaba para sa isang inumin, kung saan ang huli ay nagreklamo lamang tungkol sa kalamigan ni Aladdin. Ipinagpatuloy ni Alibaba at ng grupo ang kanilang mapayapang paglalakbay. Sinalakay sila ng nilalang mula sa timog, na mabilis namang tinalo ni Alibaba upang patunayan ang kanyang halaga. Kinabukasan, napansin ni Morgiana ang isang sunog sa pintuan ng kaharian ng Aktia, na pinuri naman dahil sa kanyang matalas na paningin ni Alibaba. Maya-maya, nakatagpo nila ang mga pirata na nagtatangkang magnakaw sa kanilang barko. Bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, sinalakay ang ating mga bida ng isang grupo ng mga pirata. Gumamit sila ng mga mahiwagang kagamitan upang labanan ang mga ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng malaking bilang, madali silang tinalo ni Alibaba at ng iba pa. Si Uma, na siyang pinuno ng gang, ay nagawang ihagis ang ating mga bida sa dagat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Mabilis na nagawa ng isa sa kanilang mga kakampi na iligtas silang lahat, ngunit nagtagumpay ang mga pirata sa pagkidnap kay Aladdin, habang hinahayaan ang gang na tumakas kasama ang mga kagamitan ng barko. Nang maglaon, dumating sila sa daungan ng isang imperyo na sinalakay din ng mga pirata ilang oras na ang nakalilipas. Lumitaw ang navy sa lugar, at binanggit ng isa sa mga knight na ang kanilang mga depensa ay naging mahina dahil sa pagpapadala ng ilang reinforcement sa imperyo ng Magnostat, na nagtatangkang lumawak sa iba pang mga kaharian. Sa panahon ng pag-uusap, maraming tao ang humingi ng tulong sa mga kakampi sa pagliligtas sa kanilang mga anak, na ngayon ay nasa kamay ng mga pirata. Pagkatapos ay nagising si Aladdin sa barko ng mga pirata. Habang sinusuri ang sisidlan, napansin niya ang sagisag ng Magnostat sa isang mahiwagang kagamitan na nag-aabsorb sa magi ng mga bata upang maglakbay sa tubig. Nang banggitin ng mga sundalo ang mga mahiwagang kagamitang ito, naging sanhi si Hakuryo upang patubuin ang isang maliit na binhi na dati niyang iniwan sa isa sa mga kargamento, na magsilbing gabay upang mahanap ang pinagtataguan ng mga pirata. Dumating si Aladdin sa pinagtataguan ng mga tulisan, at sa gabi, nakatagpo niya ang kanilang pinuno. Tinatawag siyang Madaura, at siya ang ina ng mga mahihirap na bata. Kinabukasan, nakipag-usap si Alibaba kay Sinbad upang ipaliwanag ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang pinagtataguan ng mga pirata sa pamamagitan ng pagsunod sa ruta ng barko. Sa tulong ni Morgiana, nagawa nilang dumaan sa mga dingding ng pinagtataguan, at ngayon ay mukhaan na nilang kaharap ang kaaway. Pumasok ang mga kakampi ni Aladdin sa kuta ng mga pirata, habang tinatalo ang lahat ng paglaban. Habang nahuhuli si Aladdin, ang mga dumating sa lugar ay nagulat nang matuklasan na ang lahat ng kanilang mga kalaban ay mga bata, kahit ang pinakabata, na nagbantang gagawin ang ating mga manlalakbay bilang mga anak ni Madaura, na sinusundan ng isang atake ng walang karagdagang salita. Samantala, lumapit si Madaura sa ating manlalakbay nang may ngiti sa kanyang mukha, habang ang natitirang bahagi ng grupo ay lumalaban ng buong lakas laban sa mga kaaway na ito. Ginamit ni Madaura ang kanyang mahiwagang kagamitan, ang Holy Mother Halufan, upang manipulahin ang mga damdamin ni Aladdin, habang ginigising ang kanyang mga alaala sa kanyang matagal nang nawawalang ina. Ganoon din ang ginawa niya kay Alibaba at sa iba pa nang dumating sila upang iligtas siya. Nang maglaon, inihayag na ang hindi matitinag na katapatan ng mga tauhan ni Madaura sa kanya ay dahil sa epekto ng fan, at nagbabalak siyang gamitin ito sa mga susunod na pinuno ng mga bansa sa mundo habang ang mga ito ay bata pa upang kontrolin ang kanilang mga bansa. Gayunpaman, nagawang makalaya ni Aladdin mula sa spell ni Madaura at tinulungan din sina Alibaba at Morgiana na makuha muli ang kanilang katinuan. Sa kasamaang palad, nahulog si Hakuryo sa ilalim ng kanyang impluwensya at humarap sa kanyang mga kaibigan upang protektahan si Madaura. Si Hakuryo, na may isip na manipyalado, ay kinalaban ang sarili nitong mga kaibigan hanggang sa magawa ni Alibaba na sirain ang kanyang metal na sisidlan,
na nag-iwan sa kanya na pagod at bumagsak. Samantala, sinubukan ni Madaura na tumakas ngunit nahuli siya ng hukbo ng Actia, kasama ang natitirang bahagi ng mga pirata. Pagbalik sa daungan, ang mga lokal na residente ay gumawa ng kaguluhan at sinalakay si Madaura habang nakakulong ito, ngunit nakialam si Hakuryu, hindi upang protektahan siya, kundi upang patayin siya sa harap ng mga pirata, na nangako ng paghihiganti laban sa kanya. Nang tanungin siya ni Alibaba tungkol sa kanyang mga aksyon, inihayag ni Hakuryu ang kanyang tunay na layunin, ang maghiganti laban sa sarili nitong ina. Nakipag-alyansa ito sa Altamen at nakipagsabuatan sa kanyang amain upang agawin ang trono ng imperyo ng Ko, na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama at mga nakatatandang kapatid. Dahil napagtanto na ang mga bata sa ilalim ng spell ni Madaura ay nasa gilid ng kasamaan, naghanap si Aladdin ng paraan upang tulungan sila, ngunit si Alibaba ang umako sa responsibilidad para sa mga pirata, habang binibigyan sila ng inspirasyon na sumulong ng magkakasama kahit matapos ang pagkamatay ni Madaura. Habang pinapanood ng kanilang mga kaibigan ang pag-alis ng mga bata patungo sa Sindria, nagpasya si Hakuryu na umalis nang hindi nagpapaalam sa kanila. Nang hanapin siya ni Morgiana, idineklara niya ang kanyang damdamin para sa kanya at nag-alok ng kasal, ngunit tinanggihan nito ang panukala. Dahil sa biglaang pag-alis ni Hakuryu, sinubukan ni Alibaba na makipag-usap sa kanya, dahil sa takot na baka matapos siyang magdusa katulad ng nangyari kay Kasem noong patayin nito ang sarili nitong ama. Gayunpaman, nagpasya si Aladdin na harapin si Hakuryu ng mag-isa. Matapos ang isang maayos na pagpapakita, bumalik si Aladdin sa kanyang mga kaibigan habang naghahanda silang magpatuloy sa kanilang magkakahiwalay na landas. Nagdiwang sina Aladdin, Alibaba, at Morgiana ng isang huling party ng magkakasama bago magsimula sa magkakahiwalay na landas, habang nangangakong muling magsasama sa lalong madaling panahon. Habang ipinagpapatuloy ni na Alibaba at Morgiana ang kanilang paglalakbay sa dagat, bawat isa ay may magkaibang patutunguhan. Si Aladdin naman ay naglakbay patungo sa Magnostat gamit ang kanyang mahiwagang turban, hanggang sa magpasya siyang magpahinga sa loob ng isang dumaang karwahe, na may tagubilin na huwag istorbohin ang isa pang pasahero na kasama niya. Nang salakayin ng convoy ng mga tulisan, inihayag na ang isa pang manlalakbay ay si Prinsipe Kuharen ng Imperyo ng Ko, na nagtanggol sa grupo sa pamamagitan ng pag-alis sa mga sumasalakay gamit ang kanyang metal na sisidlan, kaya naman bumuo ng isang pagkakaibigan kasama si Aladdin. Sinamahan siya ni Aladdin sa natitirang bahagi ng paglalakbay patungo sa Magnostat. Pagkarating sa kanilang patutunguhan, nagpaalam ng pansamantala sina Kuha at Aladdin sa isa't isa. Upang makakuha ng pagpasok sa bansa, kailangang ipakita ng batang salamangkero ang kanyang mga mahiwagang kakayahan sa pamamagitan ng pagpasa sa isang pagsusulit sa tulong ng isang espesyal na hiyas na ibinigay sa kanya ni Yamraiha. Ang hiyas na ito ay nagpapahintulot sa kanya na itago ang kanyang tunay na kalikasan at iwasang ipakita ang Rook sa paligid niya. Sa pilitang idinaloy ang kanyang mahika ng eksklusibo sa pamamagitan ng sarili nitong magi, inilagay si Aladdin sa pinakamababang klase ng Magnostat Academy, na kilala bilang Sixth Coder. Sa ilalim ng patnubay ng kanyang guro na si Myers, pumasok siya sa isang mahigpit na gawain ng pisikal na pagsasanay kasama ang kanyang mga kamag-aral. Inihayag ni Myers na, sa loob ng 2 buwan, magkakaroon sila ng isa pang pagsusulit, at ang mga hindi makakapasa rito ay mapapatalsik mula sa academy. Sa kanyang mga kasamahan, nakatagpo ni Aladdin si Sphintos, ang kanyang kasama sa silid, na sa simula ay minaliit siya dahil sa pagkakatalaga sa isang mas mababang klase, ngunit kalaunan ay naging kaibigan niya habang pinapanood ang kanyang dedikasyon at pagsisikap. Ipinagpatuloy ang masinsinang pagsasanay ni Myers sa loob ng 1 buwan. Maraming estudyante ang umalis sa academy dahil sa mga kahirapan. Gayunpaman, nagpatuloy si Aladdin at ang 4 na iba pang estudyante. Pagkatapos ay inihayag ni Myers na ang layunin ng pagsasanay ay palakasin ang kanilang mga katawan upang makakuha sila ng higit pang magi sa kanilang mahika. Ang mga resulta ng kanilang pagsusumikap ay naging kitang-kita nang matuklasan nila na ang kanilang mahiwagang kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Matapos ang 1 buwan ng masinsinang klase sa mahika, dumating ang oras para sa pagsusulit ni Aladdin, na ipinasa naman niya ng may malaking tagumpay. Bilang resulta, direkta siyang itinaas mula sa pang-6 patungo sa unang coder, ang pinakamataas na klase sa academy. Samantala, sa wakas ay dumating si Alibaba sa kanyang patutunguhan, ang imperyo ng Rain. Matapos maging biktima ng panloloko at mawalan ng lahat ng kanyang mga kagamitan sa panahon ng kanyang paglalakbay, si Alibaba, na pagod at gutom, ay sa wakas ay dumating sa Coliseum ng Imperyo ng Rain,
habang umaasa na sumama sa Shambhala Gladiator upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Gayunpaman, dahil nawala ang kanyang liham ng rekomendasyon mula kay Sinbad, si Toto, isa sa mga gladiator, ay tumanggi na payagan siyang magkaroon ng pagharap sa pinuno matapos madaling talunin ito sa labanan. Doon nakatagpo si Alibaba ng proteksyon sa Nando Brothers, na mga dating miyembro ng Fog Troop na nagkamit ng kayamanan salamat sa isang kasino na itinayo nila sa Rave. Matapos ganap na gumaling, kinunpronta ni Alibaba ang pinuno ng mga gladiator na si Shambhala Ramal, habang humihingi ng rematch kay Toto. Nang may kasanayan, nagawa niya itong talunin sa pamamagitan ng pagtanggal sa kalasag nito nang hindi nagdudulot ng pinsala. Nang maglaon, sa panahon ng kanilang pagkikita, natuklasan ni Shambhala na ang katawan ni Alibaba ay nagtataglay ng dalawang magkaibang uri ng magi, na nagdudulot ng hidwaan na hindi lamang humahadlang sa kanyang pagpapakadalubhasa sa Gin-equip, kundi maaari ring maglagay sa kanyang buhay sa panganib kung hindi niya ito matututunang kontrolin. Dahil napahanga sa kanyang potensyal, tinanggap ni Shambhala si Alibaba bilang kanyang disipulo, ngunit nagpataw ng kondisyon na bayaran ang kanyang pagtuturo. Upang gawin ito, nag-organisa siya ng isang labanan sa isang coliseum laban sa isang mabangis na hayop, at sa mga manunood ay naroon si Scheherazade, ang mataas na pari ng Rave. Natagpuan ni Alibaba ang kanyang sarili na nahaharap sa isang malubhang hamon habang nagpapakita sa coliseum, kung saan ipinagbabawal sa kanya ang paggamit ng kanyang metal na lalagyan laban kay Garda, isang kahanga-hanga at nakakatakot na unggoy. Siya ay nasa bentahe ng kahinaan. Sa kabila ng kanyang mga sugat, sinubukan niyang sumuko, ngunit ang kanyang mga pakiusap ay nanatiling hindi pinakinggan, dahil ang mga tao ay naghahangad ng isang labanan hanggang sa kamatayan. Habang ang kanyang kaliwang kamay ay bali, nagdala si Alibaba ng mga alaala ng kanyang pagkabata kasama si Qasim, habang inaalaala kung paano nila tinalo ang mga mas malalaking kalaban gamit ang kasanayan. Ginamit ang kanyang katalinuhan at sinamantala ang kapaligiran, nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon at talunin si Garda. Sa sandaling iyon, napansin ni Shambhala na ang dalawang uri ng magi sa katawan ni Alibaba ay nagsama na tungo sa isa, habang napagtanto na ang isa pang magi sa loob niya ay pagmamay-ari ni Qasim. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling si Alibaba mula sa kanyang mga sugat, habang inihahayag na binili niya ang kalayaan ni Garda, at ngayon ang higanteng unggoy ay nag-aalaga sa kanya ng may paggalang. Sa gawaing ito, kinilala ni Shambhala ang potensyal at kakayahan ni Alibaba, na sa wakas ay tinanggap siya bilang kanyang disipulo. Samantala, sa wakas ay narating ni Morgiana ang kanyang patutunguhan sa Dark Continent, na nagmamarka ng simula ng mga bagong pakikipagsapalaran at hamon para sa kanya. Dahil nadismaya nang malaman na ang rehiyon ng Cath-Argo kung saan siya isinilang ay hindi na tinitirhan ng mga fan-alis, si Morgiana ay malapit ng atakihin ng mga mangangalakal ng alipin ng tila makialam ang mga kapatid ni Alibaba na sina Abmad at Submad. Habang dinadala nila si Morgiana upang makatagpo ang isang pinuno ng lokal na nayon ng Torren, inihayag ni Submad na, matapos maalis sa kapangyarihan sa Balbad, kinuha ni Sinbad ang magkakapatid upang magtrabaho bilang mga archaeologist at imbestigahan ang mga misteryo ng mahirap mahanap na kultura ng Torren. Matapos malaman na ang mga fan-alis ay muling nanirahan sa kabilang panig ng isang napakalaking bangin na kilala bilang Great Rift, nagpasya si Morgiana na tawirin ito upang sa wakas ay muling makasama ang kanyang mga tao, sa kabila ng pagbabala na wala pang sinumang nakabalik. Pagkarating sa ilalim ng siwang, nakatagpo si Morgiana ng isang bahay at tinanggap ng magi na si Yunan, na muling nagpatibay sa kanya na, kapag nakatawid na siya sa kabilang panig, hindi na siya makakabalik, kahit gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Samantala, sa Magnostat, ipinaalam kay Kuha na ang kanyang ama, ang emperador, ay namatay na, at ipinatawag siya upang bumalik sa tahanan. Bago umalis, nagbabala siya sa pamahalaan ng Magnostat na sumuko o sila ay sasalakayin ng Ko, at nagkaroon siya ng maikling pakikipagtagpo kay Aladdin. Pagbalik sa imperyo ng Ko, muling nakasama ni Hakway ang kanyang kapatid na si Hakuryo, ngunit tila hindi siya nasisiyahan dito dahil sa ilang dahilan. Nang lumitaw ang kanilang kapatid at Governor General na si Coenren sa harap nila, nagtipon ang mga tagapagmana ng trono ng imperyo ng Ko upang magluksa sa pagkawala ng kanilang ama at mag-usap tungkol sa kanyang kahalili. Sa pagpupulong na ito, naalala ni Hakway nang may kalungkutan kung paano naging malupit ang kanyang kapatid na si Hakuryu matapos makuha si Zagan at umakyat sa ranggo ng general. Bagamat ang kanyang hukbo ay binubuo eksklusibo ng mga nilalang na pinasukon niya, malinaw na ang kanilang nakatatandang kapatid na si Koen ang pipiliin bilang bagong emperador.
Gayunpaman, nagkaroon ng hidwaan sa royal court nang ang ina at emperatrice na si Gyokuenren ay ipahayag bilang susunod na pinuno ayon sa isang testamento na di umano'y iniwan ng kanyang namayapang asawa. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng mga tensyon, bagamat nag-claim si Gyokuen na kalaunan ay bibitawan din niya ang trono para kay Koen kapag ang kanyang ambisyon na sakupin ang buong mundo ay nasiyahan na. Matapos ang pagpupulong, sinubukan ni Hakuryo na kumbensihin si Hakuei na sumali sa kanya laban sa kanilang ina, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Determinadong ipaghiganti ang kanyang ama at mga kapatid, na tinalikuran ni Gyokuen, pinili ni Hakuryo na harapin ito ng mag-isa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang bagong nakuha na kapangyarihan, tinalo siya nito. Doon nag-alok si Juder na tulungan siya sa kanyang paghahanap ng paghihiganti, sa kondisyon na handa siyang isumpa ang kanyang tadhana. Isang taon matapos ang paghihiwalay ng kanyang mga kaibigan, naging mahusay si Aladdin sa kanyang mga pag-aaral, habang ipinapakita ang kapansin-pansing pag-unlad na nagtapos sa isang natatanging pagpapakita sa huling pagsusulit ng unang coder. Gamit ang kanyang mahiwagang kakayahan, gumawa siya ng isang napakalaking mirage na nagpahanga sa lahat sa academy. Sigurado ang kanyang mga kaibigan na igagawad sa kanya ang parangal bilang nangungunang estudyante ng unang coder, ngunit naguluhan sila nang ang parangal ay ibigay kay Titus Alexius mula sa imperyo ng Rey. Habang naninirahan si Aladdin sa kanyang bagong silid, lumapit si Titus nang may intensyon na magsimula ng isang pagkakaibigan, habang kinikilala ang talento ni Aladdin bilang isang mahusay na estudyante. Gayunpaman, ang magandang kilos ay naglaho nang, sa isang sandali ng kawalan ng tiwala, hinawakan ni Aladdin si Titus sa pag-aakalang babae ito. Ang galit na reaksyon ni Titus ay pinatigil ng pakikialam ni Matal Mogamet, ang chancellor ng academy, na nakasaksi sa eksena. Inanunsyo ni Mogamet na sina Aladdin at Titus ay sasailalim sa isang pagsubok sa kasanayan sa pamamagitan ng isang paghaharap upang matukoy ang kanilang kahandaan para sa mga advanced na klase. Naging matindi ang labanan, kung saan parehong nagpakita ang dalawang kabataan ng natatanging pagpapakadalubhasa sa kanilang kani-kanilang mahiwagang kapangyarihan. Gayunpaman, ang duel ay umabot sa isang kritikal na punto nang ang mga hiyas na nakabaon sa mga kamay ng dalawang estudyante ay hindi sinasadyang nalantad. Dahil kinikilala ang pambihirang kalikasan ng mga hiyas na ito, nagpasya si Mogamet na personal na irekomenda ang parehong estudyante para sa mga advanced na klase. Gayunpaman, ang kapayapaan ay naging panandalian lamang. Nang subukan ni Aladdin na talakayin ang kahalagahan ng mga hiyas kay Titus, bigla siyang sinalakay nito, na nag-iwan sa kanya na walang malay, sa kabila ng pakikialam ni Mogamet na inutusan si Titus na ilagay sa pagkakabukod. Habang nahihirapang gumaling si Aladdin, nakipag-ugnayan si Titus kay Scheherazade, na nagkatiwala sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang misyon, habang ipinapangatwiran na ito ang pangunahing dahilan ng kanyang pag-iral. Ginulat ni Titus si Aladdin sa gitna ng gabi, habang inihahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang salamangkero ni Scheherazade at ipinagtatapat ang kanyang lihim na misyon. Kasabay nito, ipinakita niya ang isang rubing kristal sa kanyang bisig, na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap ng telepathic sa kanyang master, ngunit natuklasan niya na ang kristal ni Aladdin ay may ibang layunin. Sa kabila ng simulaing pagkadismaya, hinangad ni Aladdin ang pagkakaibigan ni Titus, na kalaunan ay sumang-ayon na samahan sila sa Magic City. Pinasilaw ng Magic City ang tatlong bisita dahil sa kaningningan at mahika nito. Namangha si Sphintus nang makita kung paano pinalitan ng mga mahiwagang kagamitan ang pangangailangan para sa mga alipin kumpara sa kanyang tinubuang lupa. Prinatong may paggalang si Sphintus dahil sa kanyang katayuan bilang isang salamangkero, habang si Aladdin naman, bagamat salamangkero rin, ay tiningnan ng may mas mababang prestihiyo. Gayunpaman, nakakita ng kagalakan si Titus at nagustuhan ng mga simpleng kasiyahan, tulad ng pag-aalaga sa isang maliit na pusa, sa kabila ng mga pagtutol mula sa mga lumikha sa kanya. Ang sistema ng klase sa Magic City ay naghahati sa mga mamamayan sa 5 kategorya, mula sa mga propesor at estudyante hanggang sa mga karaniwang mamamayan at sa mga pinaka-naiwan. Natuklasan ni Aladdin na ang ika-5 distrito ay limitado, at nang sumunod na gabi, humingi si Titus ng kanyang tulong upang makapasok sa library ng propesor at matuklasan ang higit patungkol sa distritong ito. Sa tulong ng mahika nina Aladdin at Sphintus, nagawa nilang pumasok sa library at makita ang lihim na daanang ito na nagdadala sa bahaging ilalim ng lupa ng lungsod, kung saan naninirahan ang mga mamamayan ng ika-5 klase. Ang malungkot na ilalim ng lupa ng ika-5 distrito ay inilarawan bilang isang lugar na walang pag-asa, kung saan ang magi ng mga naninirahan dito ay patuloy na kinukuha upang tustesan ang mga mararangyang kaginhawahan sa ibabaw.
Kitang-kita ang kawalan ng pag-asa habang nasasaksihan ni Aladdin at ng kanyang mga kaibigan ang paghihirap ng isang batang babae na nagngangalang Marga, na ang buhay ay naglalaho dahil sa pagkawala ng kanyang magi. Si Titus, na naantig sa kanyang sitwasyon, ay gumawa ng isang harang upang patigilan ang proseso ng pagkuha at nag-alok ng tulong, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng bahagi ng kanyang sariling lakas ng buhay. Natuklasan ng grupo na ang ikalimang distrito ay aktwal na isang pabrika ng produksyon ng magi, kung saan ang mga naninirahan ay trinatong parang mga kagamitan upang mapanatili ang kapakanan ng mga mamamayan sa mas mataas na klase. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa lipunan, nagpasya sina Aladdin, Titus, at ang kanilang mga kaibigan na tulungan si Marga, na nangarap na makatakas sa kanyang malungkot na pag-iral at maging isang scholar o isang healer. Ang mabuting kilos ni Aladdin na gawin ang buhangin bilang isang anyo ng lungsod at pakikipaglaro kay Marga ay nagpakita ng isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Gayunpaman, ang matigas na katotohanan ng sitwasyon ni Marga ay naging kitang-kita nang ihayag niya na ang kondisyon ng kanyang puso ay nagtatakda sa kanya sa isang maagang kamatayan. Sa kabila ng mga pagsisikap na iligtas siya, ang patuloy na pagkakaroon ng isang squad ng mga salamangkero na nagpapatrolya sa distrito at nag-aalis sa mga namamatay ay nagbibigay diin sa kalupitan at kawalan ng pakialam ng mga awtoridad sa mga naninirahan sa ikalimang klase. Sa kabila ng mga babala ng mga nakamamatay na kahihinatnan, nagpasya sina Titus at Aladdin na makialam upang iligtas si Marga mula sa kanyang tiyak na tadhana, habang inilalagay ang kanilang sariling buhay sa panganib sa proseso. Inihagis ni Dorian ang batang babae sa balon, habang sina Aladdin at Titus naman, nang walang pag-aalinlangan, ay sumubsob sa madilim na kailaliman sa isang desperadong pagtatangka na iligtas si Marga at hamunin ang malupit na sistema na nagtatakda sa kanya. Nagawa ni Titus na iligtas ang batang babae mula sa kawalan. Ang iba pa, na lumilitaw bilang mga kaaway, ay nagtanong kung sino sila, at sumagot sila sa pamamagitan ng pagsira sa lugar. Ang kanilang kalaban ay biglang nagpakawala ng isang mapanganib na halaman bilang kanyang sandata. Ang halaman ay matinding nakasugat sa ating bida. Namatay siya ngunit tinulungan ni Shere Khan, na bumuhay sa kanya muli. Nang ang lahat ay tila nawala na, isang kidlat ang tumama sa halimaw, na pinatay naman ni Myers. Pinagalitan niya ang mga naroroon. Nang maglaon, nilitis si Aladdin dahil sa paglabag sa batas sa pamamagitan ng pagpasok sa distrito, ngunit sadyang pinatawad siya. Pagkatapos ay humingi si Mogamet na magkaroon ng isang pag-uusap. Sa talakayan, nagtanong siya tungkol kay Yamraiha, habang binabanggit ang ugnayan na kanilang ibinahagi sa loob ng ilang taon. Matapos kumpirmahin na ang headmaster ay isang mabuting tao, nagtaka si Aladdin tungkol sa motibo na nagdala kay Mogamet na sirain ang imperyo ng Mustazam. At upang maayos ang lahat ng sabay-sabay, ipinatawag niya ang mga estudyante at nagsimula sa pamamagitan ng pagsasabi na ang rock ay ang enerhiya na nagpapakilos sa mundo. Gayunpaman, hindi kailanman hinubog ng mga ito ang takbo ng kasaysayan. Ang ibang mga imperyo ang siyang humubog sa takbo ng mundo, na pangunahing pinamamahalaan ng Ghost. Pagkatapos ay gumamit siya ng clairvoyance magic at ipinakita sa mga estudyante ang mga alaala mula sa nakaraan, mga kaganapan na nangyari sa imperyo ng Mustazam. At karaniwan, ang mga mages na naglingkod sa maharlikang pamilya ay nakaranas ng diskriminasyon, prinatong mas mababa sa tao, at sapilitang pinatrabaho hanggang sa punto kung saan marami ang namatay, tulad ng nangyari sa kanyang asawa. Sa kabila ng mga kawalang katarungan, taimtim na naniwala si Mogamet na ang mga mages ay isinilang na may partikular na layunin, na tulungan ang mga tao. Hanggang dito, maayos ang lahat. Ngunit nang maglaon, ang mga mages ay nasangkot sa isang digmaan kung saan ang lahat ay namatay, na nag-iwan lamang kay Mogamet na buhay. Nang makita niya kung paano nabubuhay ang mga ghosts, na walang pinapahalagahan, napagtanto niya ang malubhang pagkakamali na kanyang nagawa. Iyon ang dahilan kung bakit nagtatag siya ng isang bansa na eksklusibong tinitirhan ng mga mages upang gabayan sila sa isang mas mabuting mundo. Ipinagpatuloy ni Mogamet ang kwento, habang nagkokomento na pansamantala silang bumubuo ng isang alyansa sa mga ghosts, na nagtapos naman sa pagpapasiklab ng isang hidwaan na nagpapakilos sa mga walang sala. Kumuha si Aladdin ng ilang segundo upang mag-isip, pagkatapos ay sinumbatan si Mogamet para sa mga tao sa ikalimang antas at ang masamang kalagayan kung saan sila nabubuhay. Gayunpaman, nagsalita ang matandang lalaki tungkol sa kanila na tila sila ay mas mababa, at binanggit din na nabubuhay sila na may mga pangunahing pangangailangan ng walang pangangailangan na magtrabaho. Sinabi ni Mogamet sa kanyang mga estudyante na ang mga mages ay kailangang kontrolin ang mga ghosts upang umunlad,
dahil isinilang sila upang gabayan ang mundo sa tamang landas. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglalakad si Aladdin kasama ang iba pa, nagulat siya sa mga saloobin ng matandang lalaki, habang ang isang goy ay lumapit kay Mogamet upang humingi ng isang bagay at malupit niya itong sinalakay. Nakikita niya ang mga tao bilang mga insekto lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Marga ng mahiwagang paggamot upang pahabain ang kanyang buhay. Kinabukasan, nagkaroon sila ng isang klase na tumatalakay sa itim na rook, kung saan maaaring gumawa ng isang artificial na anyo ng buhay sa pamamagitan ng isang bagong proseso ng alchemy, na siyang pinakahuling spell. Nagpaalam si Titus kay Scheherazade, na nagsabi sa kanya na huwag mapamahal sa mga tao dahil kaunting oras na lamang ang natitira sa kanya. Humaharap ang ating bida sa headmaster, habang ipinapakita ang pag-aalala at ipinapaliwanag na hindi niya gustong mamatay, dahil nagbabalak siyang gumugol ng higit pang oras kasama si Marga. Ipinaliwanag ng bata sa direktor na hindi siya isang tao, dahil aktwal siyang nilikha sa pamamagitan ng mahika ni Scheherazade. Nawalan ng kontrol si Titus matapos isumpa ang kanyang malupit na tadhana. Sa isang sandali, naging mulat si Scheherazade sa kanyang katawan at sinabi kay Mogamet na sumuko sa kanyang makapangyarihang imperyo. Hindi nag-atubili ang salamangkero at pinutol ang kanyang komunikasyon sa reyna. Nang maglaon, sinabi ni Mogamet kay Aladdin na minsan niyang ipinagkaloob ang kanyang mahika sa Altamen, ngunit napagtanto na ito ay isang pagkakamali, dahil natapos ito sa mga kamay ng mga goys. Binanggit ng kabataan ang mga kagamitang ibinigay sa mga pirata, at binanggit ng direktor na, upang itayo ang kaharian, kailangan nilang kumuha ng mga pondo. Kinabukasan, inanunsyo ng direktor na makikipagdigma sila laban sa imperyo ng Rame, at nagsisi si Titus dahil ang imperyong ito ay may 3 dungeon conqueror, na maaaring maging dahilan upang maging imposible ang pagkapanalo sa digmaan. Gayunpaman, nagpatuloy ang direktor sa kanyang ideya. Ang nangyari pagkalipas ng ilang araw ay ang balita ng digmaan ay mabilis na kumalat sa buong kaharian. Ang mga salamangkero ay handa nang lumitaw sa labanan, at si Titus, bagamat nag-aalala, ay naghanda pa rin upang harapin ang kaaway. Nakaramdam siya ng sakit habang inaalaala ang ilang mga alaala. Nakatagpo niya ang isang bagong dating na si Aladdin, na nagsabi sa kanya na siya rin ay sasali sa labanan upang maiwasan ang isang posibleng sakuna para sa tadhana ng iba pang mga kaharian. Kinaumagahan, naghanda sila para sa labanan. Ang hukbo ng Rame ay dumating sa imperyo sa pamumuno ni Scheherazade. Sumulong ang mga tropa ngunit pinatigil ng isang mahiwagang harang na nagpapatigil sa kanila sa pagpapatuloy ng pagsalakay. Ipinaliwanag ng direktor na ang kaharian ay may maramihang layer ng proteksyon. Nilito ng mga kakampi ang mga sundalo upang panatilihin silang abala, habang sinisira ang mga layer habang pinapagana ang kanilang mga kapangyarihan upang matagumpay na talunin ang ilang mga kaaway. Bigla, ang ilang mga barko ng Rame ay nagsimulang maghulog ng mga bomba sa kung ano ang magiging bubong ng kaharian. Matapos ang maraming patama, nasira ang seal, at ngayon ang mga sundalo ay sumulong ng may determinasyon. Sa ibang lugar, nasaksihan ni Aladdin ang mga nasawi sa labanan, at nang may magkahalong damdamin, nagpas siyang lumapit sa slagpuan. Bigla, huminto siya sa kalagitnaan nang makatagpo ang isang malaking makina na nag-aalis sa lahat sa loob ng ilang segundo, habang gumagawa ng isang napakalaking pagsabog. Kung kailan tila ito na ang katapusan para sa hukbo ng Rame, ang mga pinakamahalagang tropa ay lumitaw sa eksena at mabilis na nagawang harapin ang karamihan sa mga kakamping hukbo. Bilang tugon, nagpa siya ang mga salamangkero na i-recharge muli ang sandata. Nang makita na ang makinang ito ay pinapagana ng mga nanghihinang goys, sinira ito ni Aladdin at nagtungo sa slagpuan. Nagpa siya si Aladdin na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan ngunit naging imposible na gawin ito. Sinuwerte, nailigtas siya ng mga salamangkero mula sa di inaasahang kagipitang ito. Isang napakatinding labanan ang naganap sa pagitan ng magkabilang panig. Ginamit ni Aladdin ang kanyang mahika upang sirain ang lupain at ilihis ang tubig ng ilog patungo sa mga kaaway. Sinamantala ng mga salamangkero na ang lahat ng mga kaaway ay nasa ilalim ng tubig at ipinatawag ang isang kidlat upang tapusin ang mga natitirang tropa. Bigla, nagsimulang makatanggap si Aladdin ng malaking halaga ng magi mula sa rock. Samantala, ang mga tropa ng mga kakampi ay muling nagtipon at gumamit ng mga espesyal na atake na nagmumula sa artifact ng kaaway. Salamat dito, naalis nila ang malaking bilang ng mga salamangkero sa loob ng ilang minuto. Sa isang punto, sinubukan nilang sirain ang protektadong harang, ngunit sinubukan ni Aladdin na pigilan itong mangyari at madali silang pinatumba. Matapos patunayan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang magi,
ang kabataan ay nagpakawala ng isang babalang patama sa kaaway upang itigil ang laban ng tuluyan. Matapos magkaroon ng isang pag-uusap kasama ang direktor, naghanda si Aladdin na magpakawala ng isa pang atake dahil wala siyang natanggap na positibong tugon mula sa kanyang kalaban. Sa pagkakataong ito, ang atake ay naiiba, dahil gumagawa ito ng isang sand elch na nagtutulak sa mga kaaway patungo sa mga baybayin. Nagpa siya ang buong hukbo na sumuko maliban sa kanilang pinuno, na naglakad ng may galit patungo sa kung saan nakaposisyon ang ating mga bida. Ginamit niya ngayon ang kapangyarihan ng Barbatos at ipinatawag ang kanyang Jin equipment, kung saan madali niyang napasok ang protektadong harang. Pumasok siya sa isang pakikipagtagpo sa ating bida, ngunit bago pa man niya ito matapos, hindi niya matagalan ang bagong pagbabagong ito, dahil kung lalampas siya sa ilang minuto sa estadong ito, maaari siyang matapos na mamatay. Nang magpakawala siya ng atake at tila magdudulot ito ng kabuoang pagkawasak sa katawan ng batang si Aladdin, matapang na nakialam si Alibaba. Dahil ang lahat ay nawawalan na ng kontrol ngayon, humingi ng paumanhin si Alibaba sa kanila para sa tensyon na tumaas sa antas na iyon. Ngunit ang hindi inaasahang bagay ay ngayon si Scheherazade ay lumitaw sa eksena. Ipinaliwanag ng ating bida sa kanya na kailangan niyang itigil ang pagsalakay sa kaharian ng mga salamangkero, kung hindi, napakasamang mga bagay ang mangyayari sa mundo. Nang may mukhang walang ekspresyon, nagpasya siyang iurong ang kanyang mga tropa. Nang maglaon, ang magkabilang panig ay lumayo mula sa lugar upang mag-usap ng pribado. Ang pag-uusap ay humaba hanggang hating gabi. Inihayag ni Scheherazade na ang kanyang tunay na katawan ay nasa isang lugar sa kanyang kaharian kung saan palihim siyang nagpapahinga, dahil masyado na siyang matanda upang gumalaw. Pagkatapos ay tinapos ni Aladdin ang pagkwento ng isang tragikong kwento tungkol sa isang pangitain na mayroon siya, na nag-iwan sa mga naroroon na walang masabi. Agad siyang nirekomenda ni Alibaba at sinabi sa kanya na hindi siya nag-iisa, dahil napapaligiran siya ng mga kaibigan at kakampi. Nang maglaon, kinausap ni Scheherazade si Titus at humingi ng paumanhin. Sinabi rin niya rito na ang mga tropa ng Rame ay maghihintay hanggang sa madaling araw upang iurong ang kanilang mga puwersa, na nagpapahiwatig na ang digmaan ay umabot na sa katapusan. Pagkaraan ng ilang sandali, inanunsyo ng isang sundalo na ang hukbo ng Ko ay umalis na may dalang malaking bilang ng mga sundalo sa ilalim ng kanilang pamumuno. Umatras si Mogamet mula sa lugar upang ihanda ang atake, ngunit ang isang kalipunan ng mga tao mula sa ikalimang antas ay nagsimulang magreklamo tungkol sa lahat ng nangyayari. Habang ang mga alaala ng kanyang puot sa mga goys ay muling lumilitaw, sumabog si Mogamet at nagsimulang marahas na atakihin ang ilan sa kanila. Malinaw na nagulat ang lahat, dahil hindi nila alam ang tunay na iniisip ng direktor sa populasyon ng goy. Pagkatapos ay bumaba ang matandang lalaki sa pinakamababang bahagi ng distrito na may tanging ideya na ipagtanggol ang mga salamangkero. Pumasok siya sa isang lihim na silid kung saan ginamit niya ang mga katawan ng ilan sa mga itinakda sa kamatayan upang makagawa ng itim na rook, kung saan maaari niyang kontrolin ang Jin na kanyang nilikha noong makatagpo ni Mogamet ang Altamen. Kung ang digmaan ay hindi pa ang pinakamalala, isang napakalaking halaga ng itim na rook ang lumitaw mula sa kaharian. Lumapit sina Aladdin at Alibaba sa lugar, ngunit mabilis na umalis ang mga Jin sa lugar. Nakita natin si Kuha na pinamumunuan ng hukbo ng Ko nang di inaasahan ay sinalakay sila ng maramihang Jin. Ang isa sa kanila ay nagtapos sa pag-alis sa malaking bahagi ng hukbo. Matapos ang kanyang mga walang saysay na pagtatangka na talunin sila, idinaloy ni Kuha ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan, na sa huli ay nagwakas sa mga Jin. Ngunit ang salaysay ay hindi nagtatapos doon. Mula sa mga abo ng mga natalong kaaway, isang matinding pagdagsa ng itim na rook ang lumitaw, na muling nagtatagpo sa pinagmulan nito, na nagpapawalang bisa sa lahat ng mga pagsisikap ng mga batang mandirigma bilang nasayang na oras lamang. Agad na dumating ang mga higante upang alisin ang natitirang bahagi ng hukbo, at si Mogamet mismo ang kumokontrol sa kanila. Nang malapit ng matalo si Kuha sa labanan, pumasok si Alibaba sa eksena upang makialam sa masaker na ito. Ganoon din ang ginawa ni Aladdin, at magkasama silang nagawang pigilan ang karamihan sa mga halimaw. Dumating si Kuan sa lugar, at madaling tinalo ng kanyang mga kasama ang lahat ng mga kaaway. Pagkatapos ay lumapit siya kay Kuha at pinalakas ang kanyang kapangyarihan ng Phoenix, kasama ang kanyang tatlong Jin, upang gamutin ang kanyang mga sugat. Dumating si Alibaba pagkaraan ng ilang sandali kasama ang kanyang kakampi at ipinaliwanag na siya ang prinsipe ng Balbad, na nakialam sa labanan upang iligtas ang buhay ni Ren. Bagamat sa simula ay nag-aalinlangan, kalaunan ay gumawa sila ng isang mapayapang kasunduan. Sa pagbabalik sa kung nasaan si Mogamet,
ipinatawag niya ang lahat ng mga jinn at gumawa din ng isang mapanlinlang na galaw sa pamamagitan ng pagpapadala sa mga kaaway na ito sa lokasyon ni Scheherazade upang patayin siya. Siya at ang kanyang mga tropa ay pumasok sa labanan, ngunit mas marami sila kumpara sa potensyal ng kanilang mga higanteng kaaway. Habang nangyayari ito, nakatagpo ni Titus si Marga at napagtanto na kailangan niyang gumawa ng desisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtungo siya sa kung nasaan ang direktor, at matapos ang isang nabigong pag-uusap, ginamit ni Titus ang lahat ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ni Scheherazade upang patigilan ang kasamaan ng direktor, sa gayon ay nabigo ang mga plano ng matandang lalaki. Kung kailan tila tapos na ang lahat, ang pago na kinokontrol ng direktor ay nagsimulang kumuha ng magi sa sarili nitong paraan at nagbago tungo sa isang masa ng enerhiya na may kasamang rook na umakyat patungo sa ibabaw at nagpatawag ng isang madilim na nilalang sa langit. Sa pagsaksi sa masamang panaginip na ito, inutusan ni Aladdin si Cohen na agad na iurong ang kanyang mga tropa mula sa lugar, at ipinatawag din ang lahat ng mga jinns na naroroon upang ipaliwanag ang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Sinabi nila sa kanilang mga may-ari na kailangan nilang sirain ang medium upang maiwasan ang katapusan ng mundo, dahil ang hayop na ito na nagngangalang Il-Ila ay ang sagisag ng kasamaan. Matapos marinig ang paliwanag, naging interesado si Cohen kay Aladdin, na siyang kinatawan ni Solomon. Sa pagsamantala rito, sinabi ng bata sa kanya na ikwento niya sa kanila ang kasaysayan ng mundo kung tutulong siya na sirain ang medium. Mabilis na sumang-ayon si Cohen sa kasunduan, habang nagpapadala ng senyales sa lahat ng mga nakasakop sa Co na maging handa para sa labanan. Pinagana niya ang kanyang jinn equipment, na sinusundan ni Kuha at Alibaba, na gumawa ng parehong bagay. Nang maglaon, ang medium ay nagsimulang gumawa ng isang hukbo ng mga halimaw upang sirain ang kaharian ng mas mabilis. Nagsimula si Scheherazade na protektahan ang mga taong ngunit nasugatan sa proseso, gayunpaman, walang ibang nangyari sa kanya dahil tinulungan siya ni Alibaba sa tamang oras. Lumitaw si Cohen sa lugar kasama ang kanyang mga kapatid, at matapos makipagkita sa kanila, nagsimula silang magtrabaho ng magkakasama, habang pinoprotektahan ni Kuha. Matapos ang ilang nabigong pagtatangka na sirain ang medium, binanggit ni Aladdin na kailangan nilang talunin ang lahat ng mga higante upang pahinain ang harang ng medium. Sa pagsisimula ng gawain, nagsimula si Cohen sa pagsira ng ilang mga jinns at agad na binago ang kanyang kagamitan patungo sa kay Aga Race. Kumuha siya ng malaking halaga ng lupa hanggang sa marating ang core nito, habang gumagawa ng isang daloy ng lava na nagpuno sa magi ng kanyang unang metal na lalagyan. Matagumpay niyang sinira kung sino man ang dumaan sa kanyang landas ng minsang pa. Ngunit dahil sa malaking bilang ng mga kaaway, dinala ni Cohen si Alibaba sa kung nasaan ang lava upang i-recharge ang magi ng kanyang lalagyan para mapagsama nila ang kanilang mga sukdulang atake, na gumagawa ng isang malakas na mahika na pansamantalang makakapagpatigil sa paglikha ng mga jinns. Bagamat tila ang mahika sa matinding estado nito ay hindi sapat, ipinagpatuloy ni Cohen na magdagdag ng higit pang mga apoy sa pagpapakawala ng atake, habang gumagawa ng isang mas malakas na mahika na matinding nakapinsala sa medium. Nang sa wakas ay isamantala ni Alibaba ang pagkakataon na pakawalan ng atake, lumabas na ito ang kinakailangan upang ganap na tumagos sa kaaway, na sumabog sa hangin ng pira-piraso. Sa kabila ng pinagsamang pagsisikap ni Alibaba at Cohen, ang harang ng medium ay nanatiling buo, habang isinasara ang bulkan upang maiwasan ang muling pagpuno ng magi nito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang medium ay kumuha ng isang nakakatakot, halos humanoid na anyo, habang inaabsorb ang puting rook mula sa lahat ng natamaan nito. Matapos magdulot ng malubhang pinsala kina Cohen at Alibaba, ang mga kapatid ni Cohen ay nagsama ng lakas upang magpakawala ng isang pagkakasunod-sunod ng mga malalakas na atake laban sa kanya, upang matuklasan lamang na sa paghahagis sa kanya sa karagatan, naging mas malakas pa siya sa pamamagitan ng pag-absorb sa rook ng dagat. Pagbalik sa palasyo ng Co, pinanood ni Cohen ang labanan ng may pagkamangha, habang inaalaala ang kanyang nakaraan bilang isa sa mga magi ni Solomon at ang Alma Torrent, bago tinalikuran ito. Pagod na mula sa patuloy na pakikipaglaban, bahagya ng mapigilan ni Aladdin at ng kanyang mga kasama ang medium habang nagsisimula itong kunin si Il-Ila mula sa mga langit. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sinbad upang tulungan sila, kasama ni Drakan, Yamraiha, at iba pang mga king vessel mula sa Alliance of the Seven Seas. Dahil nagulat sa kanilang biglaang pagdating, ipinaalam ni Sinbad kay Aladdin na sina Yunan at Morgiana ay nagbabala na sa kanila noon tungkol sa sitwasyon at sasali rin sila sa labanan laban sa medium.
Habang nagpupursigi ang mga salamangkero na iligtas ang mga sugatan sa Magnostat, si Mo at ang iba pang mga barko ng Rame ay sumali sa labanan sa isang huling pagsisikap na sirain ang medium. Isinakripisyo ni Scheherazade ang kanyang sarili upang buhayin muli ang mga pagod na king vessel gamit ang huli sa kanyang magi, at lahat ng mga nakakuha ng piitan ay nagsama ng lakas upang atakihin ito ng buong lakas ng sabay-sabay. Gayunpaman, nakaligtas ang medium sa patama, ngunit nakita ni Aladdin ang isang maliit na liwanag sa loob nito na nagpabago ng kanyang isip. Dahil kumbinsido na kailangan nitong may koneksyon kahit paano kina Titus at Mogomet, ginamit ng mga salamangkero ang karunungan ni Solomon upang marating sila, kasama si Yamraiha, na naghahangad ding muling makasama ang kanyang kinuhang ama. Natagpuan nila si Mogomet na ininalagaan ng rook ni Titus, at inihayag ng Chancellor ang kanyang pagsisisi para sa lahat ng kaguluhan na kanyang idinulot at para sa lahat ng mga tao na kanyang dinala sa kasamaan upang likhain ang medium. Sa sandaling iyon, inihayag na si Yamraiha ay kinidnap mula sa Royal Palace sa Mustazam noong bata pa siya at pinalaki niya, ngunit nag-claim siya na hindi niya ito pinagsisisihan at palaging magiging isang ama para sa kanya. Nagpasya si Mogomet na umalis patungo sa malaking daloy ng rook matapos nakiusap kay Aladdin na maghanap ng paraan upang tubusin ang mga nahulog sa kasamaan at ibalik sila sa puting rook, pati na rin ang pagbagsak ng medium. Natuwa si Gyokuen, dahil bagamat hindi niya nailabas si Il-Ile sa pagkakataong ito, pinahina ng medium ang mga hangganan sa pagitan ng mga mundo, at ang isa pang medium ay maaaring magdala ng pagdating nito kaagad kapag natapos na. Samantala, sa Grand Palace, binati ni Yugo si Scheherazade at binigyan siya ng pagkakataon na mag-reincarnate bilang isang magi, ngunit hinayaan niya si Titus na gawin ito sa kanyang lugar. Ang imperyo ng Ko pagkatapos ay nagtuon ng pansin sa pagsakop sa Magnostat, ngunit idineklara ni Sinbad na ang Syria at ang mga kakampi nito ay nagsama na ng lakas sa imperyo ng Rame, at kukunin nila ang pag-aalaga sa bansa para sa muling pagtatayo nito. Nagpasya si Cohen na dalhin si Aladdin kasama niya at gawin itong tuparin ang kanyang bahagi sa kasunduan, ngunit ang kanilang talakayan ay naantala ng si Titus, na muling isinilang bilang isa sa mga bagong magi ng Rame, ay lumitaw sa harap nila, sa malaking kagalakan ng kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, sina Juder at Hakurio, na nanunood sa buong labanan mula sa malayo, ay tinipon ang lahat ng nagkalat na itim na rook mula sa medium. At bago umalis kasama niya, nagpaalam si Hakurio kina Aladdin at sa iba pa, habang isinasabi na upang sundin ang landas na kanyang pinili, kailangan niyang harapin sila. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.